pag nag-abroad ka, kabilang paa mo nasa hukay, kabilang paa nasa ano. Marami tayong mga OFW na namamatay sa ibang bansa ha. Aside sa sakit, mga abuso, namamatay sa mga ganyan. Kasi feeling talaga kasi natin pag nasa Pilipinas tayo, lahat ng nasa abroad maraming pera. Tumatay pa kami ng pera dito? O umiihi kami, bawat ihi namin pera? At di nyo alam, nagpapadala kami sa inyo ng ilang thousand, ang ulam namin sardinas lang. Cheche kasi ang tawag sa parang kunyang. Kunyang ba yung katulong? Sa Hong Kong kasi, dalawa yan. Masaya ka kung tawagin ka ng pangalan mo. Pero kung tawagin ka cheche, yun talagang tawag sa'yo. Normal lang doon na magsasabunutan dahil sa jowa. Pero alam natin na may mga asawa sa Pilipinas yan. Ah, talaga? O na, minsan nabubulabog na lang kasi di ba magti-trending yan, may magbibidyo. Ito pang mga minsan may kagawa ng Pilipinas, magsisend ng ano. Hubad? Yes! Yung nagka-eye infection ako na muntik na ako mabulag. Ngayon, nagreklamo ako una sa madam ko. Sabi ko na, pwedeng dalhin mo ako sa clinic, madam. Kailangan natin pa-check up to. Ini-ignore niya ako. Hanggang dinala ako sa clinic ng amo ko. Pero nung time na pagdala sa akin, malala na ako. Kasi di ba ang daming nana, yung paningin ko is blurred na yung kabila. O di ba, kung hindi ka pa mag-50-50, hindi ka dadalhin. Alam mo sa Hong Kong, pag day off, ang daming mga activity na pwede mong salihan doon. May mga pageant, Yes. may mga iba na mga sayaw-sayaw. Latag ang term niyan Oh. yung mag-ano ka ng Picnic, parang ano, magpipiknik, oo. ano. Maganda dyan kasi kanya-kanya kayo dadala ng mga baon. Yung ibang friend, ay ako sa kanin, ako mag-shoulder ng kanin natin. Sabi nila, ay ako sa itlog, ako sa ganito, ako sa ganito. May kakilala din ako na nagtitira na lang sila ng 5,000 sa kanilang sarili. Mas madalaki talaga pinapadala nila sa pamilya nila. Maraming OFW sa Hong Kong na magaganda ang bahay sa Pilipinas at may mga negosyo at nakapagtapos na mga anak. Minsan may mga OFW pa na mayaman sa amo nila. Kaya lang hindi sila nagfo-for good. Ang rason kasi nila, hinahanap talaga nila ang pagiging OFW. Pagbalik sa Pilipinas, na-surprise sila yung asawa nila, may anak na pala sa iba. Tinatago lang nila. Oh, may mga ganyang story, madam. Either pagbalik nila doon, wala ang asawa dahil andun sa kabit, tapos yung kabit nagkaanak, ganyan. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo ay gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome sa isa na namang pasabog na episode ng Think Talk Tea. I am your host, Coring Kim. And based sa ating highlights or introduction video kanina, mukhang alam niyo na naman ang topic natin for today. We're gonna talk about all things OFW, especially working in Hong Kong as a domestic helper. At ang kasama natin today ay talagang expert sa linyahan na yan. Kaibigan po natin to. Talaga namang good luck sa conversation namin mamaya. Lagi po namin siyang kasama. And also, dati rin siyang PBB housemate. Not dati. PBB housemate 8. PBB 8? Ex-housemate. Oh, PBB 8 housemate na ngayon ex-housemate. Kabatch na po sila Yam Yam, sila Fumia. Let's all welcome Mary Grace Lago! Parang mag-ano parang may sabong. Ooh! Thank you, madam, for inviting me. No, thank you for coming. Always naman. Wala namang, pag ikaw mag-invite, walang yun, palya. Eh, ba't blooming ka? Kasi dyan na lang tayo kumakapit na lagi tayong blooming. Kasi pag hindi tayo blooming, ano na lang mangyari sa atin? Ako rin, yan din Diba? ang ano ko ngayon. Parang, ganda na nga lang pupuhunan ko, ba't hindi ko pa puhunanan, di ba? Ibigay mo na sa sarili mo yun, Oo. nasa gift. True. Yes. Bago ang lahat, Mary Grace, bumati ka sa mga manonood. Hi, hello sa mga viewers ng Think Talk Tea. So, hindi ko talaga in-expect na magiging guest ako ni Madam Kring. Pakarte mo. Kasi sino ba lang naman ako, di ba? Sasabuhay ka talaga siya. So, ngayon, nandito na po ako sa podcast ni Madam Kring at sana manood po kayo ng Think Talk Tea sa YouTube po yan. At ito lang po tayo. Good vibes lang tayo. Magkukwentuhan lang tayo. At saka, kung gusto nyo malaman ang buhay ng isang OFW, sa domestic helper sa Hong Kong, sa akin yung matutunan yan lahat-lahat.
Correct. Wait, Bisaya ka. Magbisaya ka. Ay, magbisaya ko. Ay, lamay dyan magbisaya. Basta mga podcast, tas mga talk-talk, madam. Uy, kay ka nang, ambot dyan pagbisaya, parang ma-overwhelmed jud me. Bakit? Kay, kanang itong, di ba, pag Bisaya, number one, ma-misinterpret. Kaya niya, perminti ka suko. Ano yun? Perminti, lagi kang galit. Ah, yes. O, di ba na ba? actually. O, di ba? Parang, Bakit taas na O, energy? di ba? Lalo pa sa PBB, lagi talaga ako na-misinterpret doon. Ah, talaga? Oo. Kasi nga malakas. Oo, yung malakas yung boses ko, Oo. yung parang personality ko, tapos maingay ako, parang Oo, ganito. oo. So, pero alam mo, masaya ang magiging Bisaya talaga. Actually, wala akong kilalang Bisaya nga na parang mahina boses. At wala ka din kilalang Bisaya na matahimik. Kasi kung tahimik yun, Ilongga yun. Ilongga man yun, day. Pag hindi nun, di ba? Pag maingay, Bisaya talaga. At malalaman mo talaga din minsan pag Bisaya yung accent. Oo naman. Hindi ko na generalize ha, pero pag alam mo talaga ang Bisaya, ay malalaman mo talaga, accent pa lang. Ay, may Bisaya to. Sa Grab, na, Bisaya ka, ma'am? Kahit nagtatagalog ako nung sabi ko, shit. Kasi sa accent pala. Pag nalaman nilang Bisaya ka, binibisaya ka na din. Yes, masaya din ang mga driver. Oh, yes. Ganun talaga pag Bisaya. Pag na-meet mo ang Bisaya to Bisaya, masaya talaga yun. Oo. Saan ka saan ka lumaki? I mean, anong part ng Visayas or Mindanao ka galing? Feel ko hindi naman ako lumiit, madam. Oh, naman. Parang lumaki ako Sorry. sa WhatsApp ball. Sorry. Lumaki ako doon sa sa Balot Island talaga. At ito pa yung chismis. Chismis talaga, Saan no? mo ng Balot Island? Anong probinsya yan? Balot Island, isa siya napaka-small island. Dati kasi Davao del Sur siya, pero binago siya ngayon ng Davao Occidental. Bakit nag-iiba? O, diba? Ay, wala naman sa gobyerno namin. Hindi ba nila? What do you May mean? sarili silang desisyon. Dati talaga, di ba, nasa birth certificate ko yung Sarangani, Davao del Sur. Aso Sarangani province? Hindi, iba yung province. Province Pacquiao yun. Ng Sarangani? Oo, iba yung Sarangani province. Iba yung Sarangani, Davao Occidental na ngayon. Gets. Oo. So, yun yung epicenter ng... Epicenter? O, di ba? 1 point ng pagiging Bisaya ko. Sorry. So, wait. Sorry. Oo. Nakalimutan ko na yung ano ko. Ay, move ka daw ng konti. Yes. Yan. Wait, sorry, nakalimutan ko na. So, meron kang Davao del Norte. Davao del Norte, Davao del Sur. Davao del Norte, wala ba? Meron din, meron. Tapos may Davao del Sur. Oo. Ano yung Davao Occidental? Yun yung from Malita, Santa Maria. Hinati kasi yan siya, madam. Dati, yung Dagu City to Malita to Jas, ang ganyan. Davao del Sur yun siya. Tapos, dati kasi yung mga governor, nagbotohan sila ng yes or no para i-divide yun. Ba't kailangan i-divide pa? Alam mo naman, yung mga power nila. Para may sariling power, Baka masyado Power malaki Rangers sila nung Di ba, Power Rangers sila? Gusto na power. Kaya, dinivide siya. Sineparate yung Davao del Sur, may boundary lang, at saka yung Davao Occidental, which is, belong kami sa Davao Occidental na ngayon. Kasi yung namin, Malita talaga, yung mga Bautista. kumbaga yung pinaka, yung municipality ba tawag dyan? Is Munisipyo naman ang Sarangani. Municipality din siya. Okay. Pero maliit lang kami. Balot Island ang Yes, tawag Balot dyan. Island, Sarangani. So, ibig sabihin, kung lumaki ka, lagi kami mga sea. Oh, Ay, ano tawag ba? Dagat. serena nga ako. Naging tao Marunong lang. ka talaga maglaki lang. Oo, expert ako dyan. Marunong ako maglangoy, marunong akong mangisda, marunong akong magbangka, marunong at manginha. Sa amin kasi yung term na manginhas, alam mo yung mamumulot ka ng mga shells, ng mga sea urchin sa dagat pag low tide. Aha. Oo. Kasi yung sa amin yung low tide, yung bahay namin at saka may island sa gitna. What? Pwede mo, yes! Yun yung island is Villalobos Fort. Di ba? Yun yung, doon kasi dati yung mga Hapon, nagigera-gera, may kampo doon. Talaga? Yung sa gitna ng dagat, may island na nabuo. Pero nabuo yun siya, yung pagsabog, nag-separate. Yes. Ganyan, di ba? So, ang tawag doon, Villalobos Fort. Pag low tide, pwede namin nalalakad yan, papunta doon sa amin. Ay. Yes, pero pag high tide, hindi pwede, languyin mo talaga. Oo. Pero white sand yan siya. Hindi, mabato-bato. Pero okay, kasi pag mabato-bato, maraming mga Pero maganda siya corals. liguan. Yun talaga ang dagat namin talaga na malapit lang sa amin na kaya namin. Aside sa mga port, di ba? Right. Kasi karamihan port. Kasi yung pantalan namin doon, daungan namin, which is ang ganda naman ng dagat, parang nasa ka na. Parang si Kihori, pag ano. Oo, pwede ka na mag-swimming doon. Basta dagat, panalo yung Balot Island. Okay. Pag-uusapan po natin ang kabataan ni Yan. Mary Grace nung araw. Pero syempre, ang... Parang feel ko naman, matanda na ako ngayon kasi kabataan talaga. totoo naman. Bakit? Ilang taon ka na ba? Sige. 26. Okay. Magkaidaran lang pala tayo halos, no? 25 kasi 25 ka ba? Yes. Mas bata ka pa pala sa akin. Tapos, actually, ang big question natin dito, bago tayo magsimula, kasi syempre, ito talaga yung... Ay, hindi pa pala tayo nagsimula. Hindi pa tayo nagsimula. Ay, okay lang. Ito pa talaga yung totoong Pagod big na yung question buwan ko ko. sa'yo. Okay. Mahirap ba o madali na maging OFW, particularly domestic helper sa Hong Kong? Dalawa din ang sagot ko dyan. Hindi ko papapatalo sa tanong mo. Dalawa din ang sagot. Masarap at mahirap din. At depende yun sa magiging amo mo. Ayun. Di ba?
Hindi pwede pagpunta mo na kung masarap ang buhay ko doon. Kasi hindi mo naman alam kung anong magiging amo mo doon. Nasa amo talaga. Kung Okay, paano okay. ka tratuhin ng amo mo. Ikaw, Ako, kung tanungin mo ako, tinatanong mo na ba ako? tinatanong na kita. Okay. Dito talaga magsisimula yung pagiging domestic helper natin, no? Pero hindi mamaya pa talaga yung paano ka diba? naging domestic helper. Hindi, ang tanong ko sa'yo, puta to. Huwag ka magalit, madam! Kasi mataas ang boses mo eh. Grabe yung energy namin, no? Diyos. Ano pa lang to? Wala, 7 minutes pa lang tayo. Isa pa lang to. Oo nga. Pero ikaw, masasabi mo, naging mahirap ba or masaya ang buhay mo doon? Dalawa Dalawa pa rin? Yes. Ano ba Una-una kasi, madam, ang hirap. Nahirapan Ano talaga ako sa ba? first employer ko. Sobrang hirap ko doon. Okay. At the same time, naging masaya ako kasi doon ko nasusukat yung ang buhay ng tao is hindi pala pwedeng mahirap lang palagi. At hindi rin pwede parang masarap lang palagi. Okay, So dapat dalawa din siya. Dapat Dalawang balanse. oo, masubukan mo yung dalawang buhay. Okay. So, gaano ka katagal nag-OFW? 5 years. Sa Hong Kong. Yes. Okay, dire-diretso yun. Yes, dire-diretso yun. Kasi parang pwede mo nang i-renew ata yung kontrata. 5 years dire-diretso pero iba't ibang abong. Oh, si O Bas. pag-usapan natin kung bakit iba ibang Go. amo. Kasi may Yes. mga iba na 20 years na isa lang ang Isang amo. Yun ang, kasi madam, ang maganda sa Hong Kong, may long service. Long service. Yes, pag magtagal kasi isang amo, malaki ang makukuha mo pag mag-alis ka na. Oh, may mga ganun Oh, na. yes, yan ang hinahabol ng iba. Kaya kahit hindi mo masyadong bet yung employer mo, as long as nire-renew ka, papatusin mo yun kasi naghahabol ka ng long service. Oh, maalamin natin yan mamaya Yes, kung yes. ano ang long service. Yes. Alright. Ang tanong nito, paano ka naging domestic helper sa Hong Kong? I mean, ano yung journey mo doon? Kumbaga, was it straight out of high school, straight out of college, or nagtrabaho ka muna dito? Ano yung, alam mo yun, iba-iba kasi sure ako na yung mga kababayan natin na parang iba dyan, ito yung trabaho before, paano mo naisip na, mag-Hong Kong ako, ganun? Ganito yan siya, madam. Bata pa talaga ako. Alam mo talaga, di ba, lumaki ako sa hirap. Kasi 10 kami magkakapatid. Ako 10 kayo magkakapatid? Oo, kasi masipag man yung mama at papa ko. Paano man yan ngayon? Sobrang sipag man nila. Di nakasampo. Iba pa Pangilan yung... ka? Nakunan pa yung mama ko. Mga 14 kami. Mabuti nakunan yung 4. Ako na lang naiwan. Pangilan ka? 10. Bunso ka. Oo. So lumaki ako sobrang hirap talaga at tumutulong sa Wait, parents. sorry. Ilan taon yung panganay nyo? Ngayon, Ngayon. mga nasa ano na siya, 50 plus. Oh my God. Yes, so, matanda talagang na. ano na. Kasi ang mama ko is 78 years old na eh. Wow. Ilan taon siya nanganak sa'yo? 40? Yung, bata pa, 14? 40? Minupusal kasi ako na. Menopausal ka. Pero ang bata ng nag-asawa mama ko. Kaya nakarami din Lalo siya. naman kasi talaga nung unang panahon, araw. wala namang age, ano yun. Okay, so 10 kayong lumaki sa isang bahay sa Balot Island. Anong Yes. trabaho ng mga magulang mo? Farmers. Farmer? Yes! Bakit ano ba? Farmer naman talaga. Hindi ko na isip ko Diba? parang Kaya nga masipag sila kasi pag may free time sila, doon sila bumabanat din. Ano ka ba? I'm so proud of my mother and father. Yung parang yung kay Melay, ano nga yun? Mangingisda. Oo, parang, yung parang may nagtutuna-tuna. si yung Mela kasi ganyan. okay yung ano niya. Sa amin talaga napaka-OA. Kasi Ay, kasi sila Melay, may sarili pang bangka, may mabarko yung sa pa amin sila. talaga nakakain pa ako nung parang kamote. Yung kinuhukay sa ilalim ng dagat, ng Dagat? lupa. Mhm. Bilyakag tawag sa amin sa Bisaya yan. Uy, grabe, madam. Sorry. Bilyakag siya, para siyang kamunting kahoy. Pero iba siya, kakaiba siya, madam. Hinuhukay siya, yun ang magiging kanin namin dati. Kasi sobrang hirap ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Gano'ng kahirap? 1%? Hindi mo. Ina mo. Ibig sabihin, madam, sobrang hirap talaga. nakapag-aral naman kayo lahat. Kaya nga, madam, nakapag-aral kami. Pero grabe yun namang nadaranasan namin sa sobrang hirap. Parang yam-yam. Kasi si yam-yam, ang hirap ang buhay doon. Kasi di ba sila yam-yam nga, ilan sila magkapatid? How much more kami? 10 kami. Di ba? Imagine mo yun. Tapos namatay ang papa ko. First year high school ako na missing siya. Alam mo, missing yung papa ko? Ang nabalitaan ko lang, umabot sa Australia. Iba yun. Sa kapatid yun ng papa ko na pare. Yung papa ko talaga na missing. Nalunod sila. Tapos Bakit yung... nalunod? Kasi di ba yung island yung amin? Tapos pagtatawid ka doon, sasakay ka na parang roro. Yung pump boat, alam mo yung pump boat? Yes. Kasi may bagyo, gumanon. Nalunod yung papa ko na missing hanggang ngayon. Wala siyang body. Kumbaga parang, ano na yun, kumbaga sa death certificate niya, meron na din talaga. Pinagawa na lang namin siya. Oo. Kahit wala akong katawan. Si patay naman talaga siya. Okay. So, yun, ginapang kami ng mama ko. First year high school ako hanggang nag-college ako. May kapatid pa ako. Anong trabaho ng mama mo? Yun nga, farmers. Farmer. Oo. Pero sabi ko rin, mga kapatid mo siguro dahil malaki ang edad agwat sa'yo. Nakakatulong. Oo.
Hindi rin. Kasi yung mga, mabait man yung mga kapatid ko, madam, maaga mo sa nag-asawa. O, di ba? Ang bait ng kapatid ko, di ba? Diba? So, pero in fairness mo sa mga kapatid ko, mahirap talaga. Okay. Tapos ikaw, paano ka, nakatapos ka naman? Oo, nakatapos ako. Dati talaga, gusto ko na course is nursing. Ambisyosa kasi ako nursing talaga. O hindi na, okay, kaya mo naman. Dati kasi uso yung mga nursing, Oh, di ba? yes, Tapos yung yes. mga uniform kasi parang naengganyo ako dati. Ngayon, hindi man afford ng mama ko. Ang nursing. Ang nursing kasi magastos. Pero hindi ako nagpapatalo pa rin. Kailangan naka-white pa rin uniform ko. Nag-midwifery ako. Midwifery. Same lang ng uniform ng nursing yun. Same lahat. Same ng work, same ng parang same lahat. Then yung school na gusto ko is Polytechnic man yun. Shoutout sa Polytechnic College of Shoutout Davao mo. del Sur, Polytechnic. Diyan ako So umalis ka na ng island? umalis ako ng island. At saka nag-aral ako. 2 years kasi yun. yung midwifery. Polytechnic College of Davao del Sur. Yes. So kung may mga viewers po tayo from Davao del Sur, Marami yan. Alam ko. Mga classmate na ako dira. So, diyan ako, madam, after 2 years, midwifery. oo, gumraduate ako. After ko gumraduate, sumabak ako agad sa trabaho. Walang pahinga-pahinga yun. Pero nag-review ako. Diba? May review ang midwifery. Oo naman, may board exam may yun. board exam. Mm-mm. Okay. So ngayon, pinakaunang ko yun sa life ko, yung parang yung frustration. Okay, yung tawag dun. yes. O kasi after nung nag-graduate ako, diretso yun, nag-review pa ako ng 2 months. So in-expect ko, makapasa ako. Kasi di ba parang ginastosan ng mama ko yun, naman. yung review ko. At saka yung, alam mo yung sa exam na parang nabigay mo naman yung sagot, pero ba't hindi ka pumasa? Baka mali kasing binigay mong sagot. Pwede ka naman magbigay ng sagot. Siguraduhin mong tama. Hindi ko alam, may something talaga sa exam. Hindi ko alam. Oh, madam, parang alam mo, yun ang first. Frustration mo. First So hindi mo napasa yung board? Hindi. So ngayon, pero hindi tumigil ang buhay ko doon. Pag hindi ako naman. pumasa, di ba? Nag-take na naman ako. Pero self-review. Hindi naman ako pumasa. So 2 take ako, hindi ako nakapasa. So ibig sabihin, pag nag-aral ka pa ng midwifery, hindi ka makakapagtrabaho as a midwife pag hindi ka board Kung wala passer? akong license. Kasi kailangan ng lisensya. Okay. Pero ako, kasi gusto ko talaga siya, before nung una, hindi ako nakapasa, di ba? Nag-work ako sa lying in. Sa? Shout out na naman. Ang dami ko shout out sa Caden Blaze Birthing Home dyan sa Digo City. Amo ko sila Doktora Araneta and Doktora Mantilla. Lying in? Lying in siya. Diyan talaga ako nagtagal, madam, na feeling ko midwife ako kasi hindi ko naman masabi, pero feel ko sarili ko, ang galing-galing ko, nakapaanak na nga ako kahit wala akong lisensya. So marami ka na napaanak? Kasi bawal siya. Hindi, okay lang. Nung araw pa naman Oo, yun. nung araw pa naman Saka yun. misa kasi pag kunyari, pag wala naman talagang choice, sino Kasi tatawagin minsan, mo? isa din, alam mo, masasabi mo talaga na minsan hindi mo makukuha ang sa pag-aral kung hindi sa experience. Exactly. Wait, Oo. ano bang kaibahan ng OB-GYN dun sa mismo midwife? Ang ubigay kasi doktor yan. Kaya na nga. Oo. Sila Ang ba midwife, kami talaga ang main talaga trabaho ng midwife, yung talaga magdi-deliver ng baby. Lalo kung mag-license ka, pwede ka magtayo ng lying in. No, so ibig sabihin, kahit may OB doon, ang midwife yung nagkukuha ng bata? Yes. Oo, minsan kahit walang ube, pag wala lang mga complications yung pregnant, Oo. pwede yung midwife ang magdi-deliver ng baby. So ang dami mo na nakitang mga... Oo, ang dami. Iba't ibang mga kulay, tuli. klase. Alam mo, ang tuli? Tuli. Diyos ko. Tuli? Bakit nagkutuli? Ba't ka Hindi kasi nagtutuli? yung estudyante kami, may tuli kami na dapat ma-accomplishment. May suturing. Tapos nung nagtrabaho ako, na kasi ako sa yung parang sa parang field din, nagtuli din talaga ako dun. So kaya mo rin magtuli? Oo. Noon, Kahit pero ngayon, ayoko na magtuli, syempre. Ayoko na makakita ng ganun. Noon, dati, di ba? Syempre, alam mo dati, natatawa pa yung ko sa akin, yung tawag kasi noon, CI, Clinical Instructor sa college, di ba? Kasi nung, di ba nakahilera na yan, mahiga yung mga nakatuli, di ba? Hindi balay ko! Oh, higa yan, madam! Alam mo, para akong baliw. Ako talaga pasaway na estudyante. Sinasabi ako, Miss Lagos, andyan ka naman kasi. Tinatakbo ko kasi hinahanap ko yung madali lang tuliin. Yung hindi, yung bata pa. Oh, syempre. Kasi malambot pa lang yung skin. Oo, Pero pag oo. medyo edad na, yung mga 13, minsan wala pang tuli. 30? Ayoko yan. 30? 13. Kumbaga binata. Ayoko nang ganun. Kaya naghahanap ako ng mga Ano yung bata. naka-expose sa mga tao? Hindi naman. Kasi may lalo pa pagtawag Operation Tuli. Yung mga Ganyan, paano diba? pabarangay, sa mga Oo. pabarangay. Oo, Okay. ganyan, dyan kami in-expose dati. Tapos libre lang yon. Libre lang yun. Pero yung dun sa mga paanakan mo, nung nag-lying in ka, swelduhan ka dun. Oo, may sahod ako doon. Hindi yung tipong per anak. Hindi, sahod talaga ako monthly doon. Okay. Ang ko lang dapat noon, assist lang ako sa midwife na may Oo, license oo. talaga. Pero doon kasi, ang grabe, doon ko talaga yung mga, ang dami kong natutunan, mga experience. May isang beses, nakapagpaanak talaga ako doon. Na Yung kahit- sarili ko, Oo. na hindi na nakadating yung doktor kasi
nag-labor na talaga yes. yung ano. Kumbaga, yung ano Usually na eh. kasi, lalo pa pag home delivery yung mother, Ah. tapos madali na lang sila sa kanila mag-labor, dali ang mag-anak. Alam mo, pag nag-ano siya, nung inaiiko ko siya, Ano yung IE? yung internal examination, dyan mo Okay. malalaman kung malapit na yun. Kung dilute, may mga ganun-ganun. 1 cm, 10 cm kasi yung fully dilated na yun. So pag ano ko Dilate sa, pala. sa higaan, pag ko sa kanya, sa 6 cm pala, kumpiyansa ako, pero tinawagan ko si doktor. Nasa clinic to? Nasa clinic to, bahay? nasa lying in to. Noong ilang ano lang, contraction, sumakit yung tiyan niya. Sabi niya, mama, nanganganak na ako. Pagpasok doon, andun na talaga yung ulo sa ano. As in? Oo. O anong gawin ko? Wala pa yung doktor. Totoo naman. Oh. Kaya yun yung point ko. Yun yung ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng maging tanga-tanga din minsan. Kasi Oo. ano ba, wala na yung doktor, hintayin mo pa yung doktor. Exactly. O no choice ako, pinaanak ko. Di ba? Kasi alam ko naman kung paano. Oo. Ang kulang lang talaga sa akin, license. Lisensya. Oo. Okay. Tapos ano yung parang pag ikaw rin magkatahi? Hindi na ako mag-suturing. Bawal na yun sa amin. Kasi wala Bawal akong license. yun. So, hinintay niyo yung Pero doktor. pag may license ka, pwede kang ganun. O doktor talaga ang gagawa niyan. Hinintay niyo yung doktor. Pero at least sa paanak na. Pero in napalabas fairness, na yung sa bata. akin kasi home delivery yun. Parang pang-apat na anak na ata yung sa akin. So wala siyang laceration. Oo, ganun. Kasi pag home delivery ka, Madam Kring, hindi na siya binabalik ng tahi. Hindi, unlike sa hospital na tinatahi pa yung ano mo. Ganyan yan sa mga home delivery, lalo pa pag mahirap ka na bundok-bundok. Doon ka lang, ang nagpapaanak mo lang sa'yo, mga kumadrona, mga ganun lang. So, parang may sugat ka forever doon? Ganun lang, oo. Tapos naghihilom lang yun. Kasi di ba ano lang na, oo. Kaya mas madali magpa-deliver ng ganun. Wow! I think parang so kailangan diba? ko ng midwife or OB-GYN talaga dito. Kasi, Kung malayo sa hospital yung bahay mo, o hindi ka na makaabot, totoo naman. yung choices mo talaga is manawag ka ng manghilot or magpaanak o kumadrona. manghihilot. Oo, Oo, ganun. papaganon. Mananabang kasi sa amin yan, hindi ko alam sa Tagalog, ano yan. Yung Yung magtabang, yung magpaanak. Kumadrona ba yan? kumadrona, Oo, kumadrona. parang Pero midwife ang kumadrona O, eh. di ba? Midwife din. O, di natin alam yun pareho, madam. I-search natin yun. Hindi, midwife ang kumadrona, diba? O sa amin, mananabang yun. Sa Bisaya. Problema nyo na yung mga Tagalog eh. Wow! Problema. Oo, problemahin ko pa ba yun? O, yun siya. My gosh, alam mo, naka one body na po tayo. Wala pa kami napag-uusapan tungkol sa Hong yun ah. Wala pa kami sa Hong Kong. O, kaya iwasan mo na magtanong. Isang tanong, daming sagot. Pero so at least alam natin na nung pumunta ka sa OFW, marunong ka magpaanak. Oo, di ba? Aside from noon, napagod na ako sa pagiging, di ba, midwife noon, kunwari, na-government, work. Anong Sa government? shout out, Go. Shout out tayo dyan sa Department of Agrarian Reform, Digo City. Oh, wow, nag-dark ka. Lupa. Anong ano mo? Level up. Mga sa pagpapanganak, naglupa ako. As Anong a ginagawa DF, mo? Development Facilitator. Ano ibig sabihin nun? Yung sa field, yung mag-ano ng titulo, yung mag-ano ng mga beneficiary, mag-interview, mag-conduct ng kung baka kayo yung ganyan-ganyan. naglalagay, nagbibigay ng mga titulo sa mga Oo. tao. At saka yung mag-conduct ng mga verification, Oo. interview mo yung ano doon. Alam mo, ito pa yung maintindi. Na-discriminate ako niyan. Kasi? 2 years graduate. Oh. Midwifery. Ang layo sa field, di ba? Oo. Totoo naman. Kasi lupa yan. Dapat Oo. nagtatrabaho yan. Nasa agriculture. Yes. Ganyan. Nag-iisa lang ako. Yung time na yun, yung parang COS kasi tawag sa amin, contract of service. So, hindi siya permanent job. Yeah. Pero kailangan mo pag-igyan kasi ang dami nyo sa interview. Alam mo, na-discriminate ako doon kasi parang, ba't ka mag-apply sa ganitong posisyon ang layo ng course mo? Ano Alam mo, sagot isa mo? na sinagot ko. Bakit? Ang mga farmers, saan ba sila nakatira? Sa bundok o sa city? Di ba sa bundok? O paano yun pag nanganganak at may tutuloy doon sa bundok? Sino yung mga agriculturist? Hindi kaya yan. Kung hindi si midwife, andito ako. Ganon. Pasa ako dun sa interview. Kasi dinaritso ko yung head namin. Which is true naman sinabi ko. Bakit? Ang mga beneficiary ba nakatira sa city? Doon naman sa bundok. O paano pag may emergency doon? Makaya ba yan ng mga agriculturist na mga dyan, ng mga kurso-kurso? Wala naman silang background na ganyan. O di kundi si midwife na 2 years graduate lang. Ginonon ko. Diba? Talagang kailangan mo paglaban yung mo. Kaya naman talagang Bawal. Iba yung pag-asa. Di ba mo from midwife, naging dark ka, nag-OFW, tapos naging PBB. O diba? Grabe yung journey. Iba rin ang pagkakat mo sa Grabe yung journey, pagkakat mo no? sa buhay. From island girl pa yun, Oo ha? nga. Wait, diba? ang dami nating ang saya ng kwentuhan, di ba? Kaya wag po kayong aalis dahil sa pagbabalik po natin, actually, hindi ko alam kung ano pag-uusapan natin sa Wala na, hindi pagbabalik. natin magbabalik na. Tutuloy-tuloy natin. Diba? Hindi, kailangan ko mag-cut eh. Okay, Kailangan ko okay, mag-cut eh. Sa pagbabalik po natin, tatalakayin po natin ang, ito na nga, so after niya mag-Darsa na siya napunta. At paano ba? Kasi ano ba yan?
agency ba yan? Yung mga ganun-ganun kailangan natin malaman yan po sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Alright, nandito na naman tayo sa ating paboritong segment, ang ating alugbati portion. At dahil ang topic natin, ang guest din natin ay si Mary Grace, ang babati natin for our first part ay yung mga kaibigan niya sa Hong Kong. Sana po ngayon po ay nakikinig po kayo. And shoutout sa inyo dyan, kina Jackie Lu Pakibulan. So lahat ito mga taga Hong Kong Si Nanay Josefina at mga kaibigan din to ni Mary Grace. Josephine Iran, Marie Chris Pabas, si Pastora Ellen, si Pastor Lawrence Chu, si Sister Sharon Edmalin, Maribel Chua, Geraldine Liduguads, at saka yung mga mga alaga niya, si Vinya Kwok at si Daniel Kwok, at ang mga parents nila na si Kwok Kaiming and Wong Miu Han. Yes, marami pong salamat for listening. I really hope that you're tuned in. And kung di pa po namin kayo nababate, wag po kayong mag-alala. Dahil sa pagbabalik po natin, we're gonna have more alugbati. And we're also going to have, kung di po namin kayo nag-greet for this part, meron pa next sa mga susunod na mga cuts, sa mga segments. And also, baka pag hindi pa rin namin kayo nabate, baka nasa previews or feature episodes po kayo. So, don't forget to let us know in the comment section kung gusto nyo rin po magpabate. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Mula sa pagiging midwife, sa pagiging DAR employee, paano naman punta sa Hong Kong ang isang Mary Grace Lagos? So after nung DAR, may friend kasi ako na nasa Canada. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto mo, mahirap kasi mag-Philippines to Canada direct, di ba? So ang sabi niya sa akin ng time na yun, Grace kasi ano din siya yung parang midwifery, parang ganun din siya medical. So ngayon, sabi niya sa akin na magdaan daw ako sa Hong Kong. Kasi dapat ang sa Hong Kong parang related siya sa caregiver. Kung hindi ka mag-alaga ng baby na newborn or nasa matanda ka dapat. Kaya nung nag-apply ako kaya parang naisipan ko, okay. Pero Parang si Kathleen sa movie. parang Yung Hello, Love, Goodbye. Di ba Catherine. parang yung stepping point- stone. Oo, Oo. kasi magka-Canada siya Ganon din after. ako. Kasi di ba parang ang Canada kasi grabe na sikat dati doon sa time ko. Parang feel mo pag nasa Canada ka mayaman ka na. Yung parang ganon. So yun yung parang stepping stone ko is Hong Kong. Kasi marami daw mga agency sa Hong Kong na pag once mag-apply ka doon, easy na lang to Go to Canada. go to Canada. So kaya yun ang dahilan na naging OFW ako sa Hong Kong. Yun siya. And then, paano ka nakapasok? Ano ba yung steps para maging OFW sa Hong Kong? Particularly for your job, Yes. Yung sa Hong Kong kasi talaga, walang specific job doon. Apply ako sa caregiver, walang ganon. Pag magpunta ka sa Hong Kong, automatic yun, domestic helper. DH lang talaga ang kontrata sa Hong Kong sa mga Pinoy. Talaga ba? Oo, walang ibang kontrata doon. Hindi ka pwede magpunta doon as a tutor, walang ganon sa Hong Kong. Paano? Talaga? Pwedeng maging ganun ang trabaho mo pagdating doon. Depende na yun sa usapan mo between your employer. Pero sa kontrata talaga, domestic helper talaga ang work mo. Sa Hong Kong? Oo. So yun, kaya yung unang decision ko na mag-Hong Kong ako, parang hindi pa papayag yung mama ko kasi parang wala siyang trust ba. Kasi yung mama ko talaga is, kung pwede palang Pilipinas lang lahat ng mga kapatid ko magtrabaho, ganyan. Ako lang talaga, sa 10 kami magkapatid, ako lang naka-abroad. Oo, ako pa yung youngest, ako pa yung ano. Kasi Ikaw yung talagang ambisyosa. ambisyosa ako. Palaban kasi ako. Yung sabi ko sa inisip ko, ba't natatakot kayo para sa akin? Hindi nga ako natatakot para sa sarili ko. Sabi ko sa mama ko, hindi rin pwedeng, nasa utak ko kasi nakikita ko yung mga kapatid ko nakakapagpangasawa lang din sa amin ng mga taga doon. Ayoko yung ganon. Gusto ko yung kung makapagpangasawa ako, hindi tataga dito. Hindi ko makikita. Yung ibang lugar, parang ganon, di ba? So, yun yung dream ko. Yan yung nagpatulong ako sa kapatid ko kasi yung kapatid ko na sundalo. May kakilala siyang, dalawa kapatid ko na sundalo. Yung isang sundalo, may kaibigan siya na nag-work sa Hong Kong as a DH. Tapos yun ang hininga niya ng tulong. Tapos na-refer sa akin. Hanggang sa kami na nag-usap noon. Tapos siya ang nagturo sa akin, punta ka ng Manila kasi may agency doon. Ibibigay ko sa iyo yung name ng agency. Mag-apply ka doon. Tsaka kaya napunta ako sa Manila. Nag-apply ako dito, nagpunta.
So from Mindanao, punta ng Manila, dito mag-apply. Oo, dito mag-apply. Kasi sa Mindanao, Visayas, walang agency? Meron siguro, pero ang agency kasi na binigay sa akin is Manila talaga. Okay. Oo, Kung yun yung na-refer. Oo, yung na-refer. Hindi naman sa akin kasi may kapatid din ako sa Manila, sa Cavite. So, Okay. sabi, yung parang smooth lang sa akin yun ba? Kaya, nung nag-apply ako doon, pumunta ako ng Manila. Ang ano pa doon, may dinamay akong tao. Dapat ako na mag-apply. Dinamay ko yung ex-boyfriend ko. Wala siyang plano mag-apply pero dinamay ko. Kasi nga sabi ko, paano ko mag-apply? Natatakot ako maglakad-lakad ng mga papers, di ba? Hindi mo alam kung saan pupunta dito. Manila yun. Kaya nasama ko yung ex-boyfriend ko. So ngayon, napunta ako sa Manila. Hindi madali mag-apply ha. Napakahirap mag-apply. Kasi unang-una, kailangan mong may pera. Syempre. Diba? Kasi ang Hong Kong may placement fee siya. Magkano mala-mala? Dati nung ako, malaki-laki yung placement fee ko. Pero ngayon, ang mura na lang ng placement fee ng Hong Kong. Nung araw, kaya Nung pumunta time ka ako, ng 20... naka 100K ako. So Placement fee? 19, 18, 17, 16, 2015. Or 14, 15, no? Oh, ganun, 14. O mga 14 ganyan. Bakit ang laki? Kasama na yung pamasahe? Lahat. Kasi may babayad ka pa ng agency, may mga training center. Kasi magte-training ka pa. Kasi parang sa TESDA, oo. So parang ganun, puhunan mo yung 100K. Oo. In other words, puhunan mo yung Oo. 100K mo. Oo. Yun, mga gastos mo talaga yun. Basta naka 100K ako nun. Kasi before ka alis, may babayaran kang placement fee sa mga agency. Okay. So I think naman yun, kumbaga normal yun. Normal yun. Kahit punta ka ng Saudi, may placement may placement fee naman talaga kahit saan. Pero ngayon sabi mo mas mura na placement fee. Pero ngayon mura na kasi kasi first timer. Pero pag doon ka na sa Hong Kong, pwede ka na hindi magbayad ng placement fee ha. Pag nakalipad ka placement na. fee is for first timer lang yun siya. Okay. Oo. Let us know in the comments kung mala magkano pa ang placement fee. Ngayon, yung sa pagkakaalam ko latest, may may 30,000. Oo, mura na. May mura na lang. Pati pamasahe nandun na? Hindi, yung agency kasi magkukuha ganun. Ang ganyan kasi minsan, parang may shoulder din kasi yung employer mo. Nagbabayad din sila sa agency niya totoo aside naman. from you. Totoo naman. Oo, kaya hindi na ganun kabigat ang sino-shoulder ng mga nag-a-apply as a DH. Yung mga pagsuko niya, nagbayad ka na ng 100K. Mula sa point na nagbayad, pumunta ako ng Manila, January 1. Kailan ka nakalipad? Ang tagal. Kasi ganito yan, pag-apply ko doon, syempre yung agency mo, maghahanap pa yan ng employer. Unang step mo, punta ka doon sa agency, magsasubmit ka ng mga papers. After nun, tatawagin ka for interview. Yung mag-i-interview sa'yo, mismo yung taga-agency na taga-Hong Kong, which is Chinese yun. Okay. Pupunta sila sa agency dito sa Manila at siya lang mag face-to-face ng interview sa'yo. Pupunta talaga? Pinunta na talaga. Kasi may mga schedule ng interview. Hindi yan araw-araw may interview. Kunwari, itong batch na to, ganitong interview kasi darating yung may ng agency. Yung pang-head doon kasi dalawa ang agency niyan, Philippines at saka Hong Kong. Okay, O tie up yan sila. So sila yung may mag-interview sa'yo talaga. At saka, doon mo pa malalaman, hindi mo malalaman after interview kasi may video yan. At saka yung mga amo doon na mga Chinese, tinitingnan nila yung mga video lahat ng mga applicant. Tsaka sila mamimili. Siguro ang tagal kong napili. Siguro kasi 'di ba parang ang tagal naman ng parang walang feedback, walang follow up after interview ko. So, pero mga mga ilang months na yun, parang nagplano ako siguro magsa-sideline ako sa Manila. Kasi mahirap yung ganun na mag-iintay ka sa parang walang kasiguraduhan kung kailan ka magkaamo, 'di ba? Kaya ang hirap-hirap ng buhay. So ngayon, pero sa awa niyo sa tawagan ako. May amo ako. Pumunta na ako doon sa agency. Pagpunta ko sa amo doon, hindi ko alam nagpa-process na ako ng papers. Nag-back out. Ay. Pwede kasi yung ganun. Nag-back out after, hindi ko alam kung bakit siya nag-back out siya. Basta ang sinabi lang ng agent sa akin na, sayang kasi okay pa naman sana tong amo mo kasi isang bata lang daw alagaan ko tapos mag-asawa. So which is 3 lang sila sa bahay, di ba? So sabi ko, sayang naman. Pero kung hindi para sa'yo, hindi para talaga para sa'yo. Yes. So naghintay na naman ako. Naghintay ako ng mga buwan din. Ngayon, ang ginawa na lang sa akin ng agency, sabi niya, para dire-diretso ka na, mag-training ka na. Para kung may amo ka na, dire-diretso na yung papers mo. Okay. Hindi na kailangan, hintayin mo na mag-amo bago mag-training. So, nag-training ako doon sa training center nila. So, nagbayad ako, part yun ng mga parang processing at saka sa placement fee. After na nag-training ako, nakakuha na ako ng amo. Pero ano yung tinitrain sa'yo? Yung kung paano magano sa bahay. Kunwari, paano magpaligo ng bata. Which is, alam ko naman, kasi midwife graduate nga ako, di ba? Oo nga, Pero hindi ka pwedeng magmalaki doon. Alam ko yan. Hindi naman pwedeng ganon. Kasi pagdating mo doon, ang trabaho mo is hindi lang naman talagang pag-alaga na bata. Alamin mo kung paano magluto ng Chinese food. Tuturo rin sa training center? Naturo sa training center kasi hindi naman sila kumakain ng Filipino food. So, nag-aaral, tinuturuan kayo sa training center paano magpaligo ng Oo, bata? bata. Kung matanda man ang alagaan mo,
tuturuan ka din yan. Kasi Okay. para may choices ka Parang caregiver din Oo, ata parang ka ganun eh. din siya. Okay. Tapos pagluluto. Luto ng Chinese food. Oo. Tapos language. Language. Kasi di naman lahat ng Chinese marunong mag-English. Yes, So hindi yes. rin sila dapat mag-adjust sa'yo. Mag-adjust ka din. So, nagtuturuan din kayo ng Mga basic. Cantonese? Mga basic na naman ang mga greetings. Ano yung mga basic na yun? Natatandaan Kunwari, mo pa? good morning, Josan, Jotao. Tapos, ang mom sa kanila is Taytay, Sinsang. At ito pa, sa Chinese, iba-iba ang tawag ng mother side at saka father side. Sa atin kasi, di ba, lola, lolo, both side. Oo, yes, Mother and yes, father. yes. Sa kanila, pag mother side, wait. Pag correct me if I'm wrong ha, kasi matagal-tagal na to. pag pag father side, mama and yeye. Okay. And then sa mother side is kongkong and popo. So hindi mo siya pwedeng malito para alam mo kung kanino siyang side. Yeye. Para to sa parang parents to ng sir ko. Ganyan siya. Ganyan ang sa kanila. Okay. Mm-mm. So, parang kailangan mong aralin yung mga yun. Oo, para familiarize lang. Para, kunwari, alam mo ba kung may dumating, magtanong si sir mo, sino yung dumating? Kung hindi mo alam kung sino, yaya, popo, mama, or hindi mo alam kung kaninong side dumating sa bahay. Oo. So at least, yun yung alam mo yun. Okay. Yung Oo. gaano katagal yung training mo na to? Or normally, gaano katagal yung training na ganyan? Bago? Naka 1 month man ata 1 ako dun. month, okay. Oo, pero Okay. basta So, ganun siya. nakalipad ka after how many months? Matagal-tagal din. Kasi, ang amo ko na nakuha ko, ayoko na kasi nagpalit-palit ng amo. Yung alam ko na, kasi nadala na ako maghintay, di ba? Nung nalaman ko may amo ako, sabi kasi ng agency, sabi niya, Grace, December pa ang lipad mo kasi December pa aalis ang katulong ng amo mo sa Hong Kong. Oo, which is yun ang papalitan ko. So, wala akong choice kundi maghintay ng December. Okay. Kaya December ako nakaalis. Okay. Mga ilang buwan yun bago ka nag-decision? Kunyari, June ka nagpunta ng Maynila? April, May, June, July. April ka Oo, nandito. mga April, So, ganyan. matagal-tagal din. Matagal-tagal talaga. Ano, pagkalipad mo doon sa first amo mo, kamusta siya? Saang part ng Hong Kong to? Doon sa New Territories ako. New Doon ako, Territories, yung una mo. Okay, mm-mm. okay. Yung pala puntang Wong Tai Sin, parang dulo-dulo kasi di ba may dulo, mga, yes, yes. sa Central, tapos makailang train pa ako. Nasa dulo talaga ako. Yun ang Kamusta yung first time na nakapunta ka sa pasok sa bahay, gano'n? first time, di ba pagdating mo sa Hong Kong, paglapag sa Hong Kong, may magagano sa pipiling mo, Yes, 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 may yes. Grace Lagos, may agency doon. So yun ang hahanapin mo doon sa Hong Kong na airport. Tapos may pipick up sa'yo. Airport, dediretso ka para mag-asikaso ng ID mo sa Hong Kong. Dire-diretso yun, wala pahinga yun. Dala-dala mo yung maleta mo. Asikasuhin yung, walang aksayang oras yun. Pag tapos mo yung asikasuhin yung ID mo, mag-rest ka lang siguro ng 1 day. Ako nun wala akong rest. After ko nag-asikaso, kinuha ako agad ng amo ko. Kasi wala na siyang katulong, di ba? Umalis na. So wala akong time mag-rest. Wala akong time magmuni-muni yung sa sarili mo. Ano ka muna kasi nandito na ako sa Hong Kong. Wala akong time na ganyan. Ang time ko, ang bilis naman ang mga pangyayari. Ba't kalalapag ko lang, nandito na ako, nagkaroon ako ng ID, may medical pa. May medical pa. Kasi ibang medical sa Pilipinas, iba din sa Hong Kong pagdating mo. Okay. Kasi baka mabuntis sa Pilipinas. Yeah. Parang Para sure. para sure yun, yung gagawin First sila out of sa'yo. country mo ba to? Yes, first of Okay, country ko okay. yung Hong Kong. So ngayon, kinuha ko ng amo ko doon sa agency, pinupunta na ako ng agency, hinintay ko yung amo ko. Pagdating ng amo ko, syempre yung emotion mo, di ba? Di mo malalaman yung shit. Kasi di mo makikita yung mukha ng amo mo sa name, alam mo yung name. Pero hindi mo makikita yung mukha nila, walang picture doon sa aside sa hindi kumpara sa kanila, alam mo yung mukha nila kasi may resume ka. Yes, At yes, saka of may video course, ka of doon. course. Tsaka pinili ka nila At pinili ka niya, di ba? So, ngayon, nakita ko na yung amo ko. Yung amo ko model. Parang model yung dating. Ang ganda Babae? niya. Oo, babae. Pero yung nakapirma, siya yung talaga rin nakapirma sa kontrata ko. Ngayon, ang ganda niya, pero buntis siya nun. Alam ko namang buntis siya. At saka may alaga akong 2 years old. Okay. Oo. Tapos yun, kinuha niya ako. Tapos napapakilala siya. Mabait naman siya nung nakita ko siya. Kay okay lang. Tapos nagpunta kami. Sabi ko pa, ay hindi mayaman amo ko kasi walang sasakyan. Kasi feeling ko, di ba? Kasi feeling tayo natin pag may amo tayo, may sasakyan yung amo natin. Ba't kami nagbus lang kami? Sabi ko, hirap tong amo ko. Sabi ko, oo, nasa utak ko din, hirap tong amo ko. Nung pagpunta namin doon sa bahay, na-shock ako, madam. Kasi expectation ko malaki yung bahay. Kondo lang pala dito yun. Parang studio type. Oo, ganun kalit yung bahay sa Hong Kong. Studio type. Parang studio type siya dito sa atin sa Pilipinas na parang condo, ganun. Oh, yeah. Ganun din doon. Apartment. Mga apartment sa kanila. So, wala kang kwarto? Pero nagtaka ako kasi maliit yung room, pero 4 yung room. Maliit yung spasyo, pero 4 yung rooms. Kasi, di ba? Isa ang room kasi ang nadatnan ko doon, shocking talaga. Kasi wala sa kontrata ko yun. Okay. Kasi ang nasa kontrata ko lang is amo ko, buntis siya,
amo kong lalaki and 2 years old. Yes, 3 lang. 3 lang. Pang-4 na yung binuntis niya. Pagdating ko doon, hindi ko alam may 2 matanda pa. Parents ng lalaki. So ngayon, parang oh my God, sabi ko sa kanya, ano itong napasukan ko? Oo. Pero wala kang choice, di ba? Andun ka na eh. Kasi first timer ka din, wala kang karapatan mag-back out. Kasi kung mag-back out ka, paano yung inutang mo na placement fee, utang pa yun. Oo, Buti totoo. kung sarili ng pera mo yun. So wala, talagang parang wow, na-overwhelmed ako ba? Ganon, pag ano sa akin, di ba, syempre ituturo ka parang isabihin mo, ito yun. May room ako, pero yung room ko, storage room. So, gano'ng kalaki yung bahay? Parang mga malaga nito. Oh, parang ganito lang din, pero may room siya. Pero yung room na yun, ang kasya, higaan lang din. Tapos yung mga cabinet kasi nila nakahang. Kaya yung sa baba nila space, bed lang talaga siya. Ang mga damitan nila is nakahang siya. Pero ibig sabihin, sa standard ng mga Hong Kong, ano sila, middle class, low class? Ano nung boss Depende, mo? kasi yung unang amo ko is parang, Itong amo mo Oh, na to. itong amo na to, middle lang sila. Okay. Oo. Pero hindi sila low class kasi may pera-pera naman ang nakita ko sila. Okay. O, nasa middle ano lang sila. Tapos yung bahay nila, hindi naman pangit. Okay naman. Gaano katagal ikaw 9 months. sa kanila? Oo, Bakit hindi ka tumagal? 2 years yung kontra ko, 9 months. Pero kasi, hindi ako talaga makatagal sa kanila. Kasi unang-una, nung pagpasok ko kasi doon, ang bahay ang liit, ang dami kong CCTV. Oo, ganun sila. Ang CCTV ko sa bahay is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya mo yan? Ang liit na bahay, 6 yung CCTV mo? O, kayo. Kaya nyo yan? Pero wala akong pakialam sa CCTV kasi aware naman ako. Kasi alam namin yan na may CCTV talagang mostly bahay sa Hong Kong. Yeah. Kasi hindi naman natin sila pwedeng i-judge din. Kasi hindi naman lahat din ng makukuha nilang katulong is may care sa mga anak nila. Pwede mo kasi saktan. Para din yung sa kapakanan nila. Safety. Safety ng anak nila. Kasi iniiwan nila yung anak sa'yo eh. Yes. At saka yung mga gamit. Hindi naman natin alam lahat. Hindi naman lahat ng honest. Ng tao honest. Diba? So, hindi issue sa akin yung CCTV. Ang naging issue lang sa akin doon is nung pagdating ko kasi doon, ang sabi ng ang amo ko, pinakauna-una kong day off, sabi niya sa akin, syempre tayo kasi, ito ang sa mga OFW ha, dapat alam nyo ang laman ng kontrata nyo. Binabasa nyo talaga at inaalam yan. Hindi pwedeng pagbigay ng kontrata, wala lang, perma ka lang. Dapat alamin mo yan para may knowledge ka. Aside doon sa, tinuturuan naman kayo doon sa agency ng di ba? Pero iba kasi yung talagang alam mo yung karapatan mo, di ba, as a domestic helper. Alam mo yun, nasa kontrata nakasaan yan. Kaya yung kontrata ko, memorize ko yan. So yung sinabi niya sa akin, nung unang sinabi, kasi nung pagdating doon, parang binanggit niya agad sa akin yung day off. Pagdating ko doon, sabi niya sa akin, Kasi required yun. required By talaga law, yun. by law. By law talaga yun. At least Once one a day. week. Once a week. Pero yung Usually, day, wala kang karapatan na mamili. Sila ang mamili talaga sa iyo. Sa akin naman, which is good, kasi napili ako. So, Okay. pili ko talaga isang day. Of Sunday course, naman talaga of course, pinaka-the best oo. na day. So, ngayon, nung may day off na ako, sinabi niya sa akin na, hindi ka muna mag-day off. So, okay lang sa akin. Kung hindi pa ako mag-day off, kasi wala din akong pera. Yung pagdating ba, walang day off. Kasi yung ibang amo, kunwari, dumating ka ng Monday, pwede ka na mag-day off ng Sunday. Ganon siya. Pero yung sa amo ko, dumating ako ng kalagitnaan, Wednesday ata yun, or Thursday, hindi ako mag-day off yung Sunday, next Sunday. Okay, Which is wala namang problema sa akin, di ba? Pero, pero doon ko siya parang kasi first day off ko pa lang, sinabi niya na sa akin na may oras ako ng alis at may oras ako ng balik. Pag day off. Which is, ang nasa kontrata is 24 hours yun. Yes, it Oo. doesn't matter. Walang curfew at walang time kung anong oras mo umalis. Kung umalis ka ba ng 4 a.m. dyan, wala silang pakialam kasi bilang na yun doon sa day off mo. Oo. So ba't niya ako sinabihan ng 10 a.m. ako bago umalis at babalik ako ng 6 p.m. So doon pa lang, parang sabi ko, sigurista man kasi yung tawag doon. Sigurista siya. Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, okay lang kasi first timer, parang pa ako, follow pa ako sa kanya lahat. Ngayon, nung nag-start na ako ng day off, ang dami niyang request. Sabi niya, bago ka umalis, dapat magluto ka. Nag-day off ako. Oo nga, Ang laki totoo. mo naman palang pinapagawa. Sabi niya, magluto ka, lutuan mo tong bata, lutuan mo kami, maglinis. Siyempre, wala ka pang karapatan kumibo kasi bago ka pa, di ba? Nasa utak ko na yun. Sabi ko, okay, ganito siya. Kasi kung kinikilala ka ng amo mo, kikilalanin mo din kasi amo mo. Kung ano siyang klase, kung ano klase amo pinapasukan mo, ganon. So ngayon, yung nung first nag-day off ako, 6 p.m. yung curfew ko. 5 pa lang, chat na siya ng chat. Ay. Where are you, Grace? Where are you? Paano mo ma-enjoy yung day off mo, madam, kung may among nagaganon, di ba? Saka hindi naman niya, wala siyang karapatan yun, technically. Pero yun, oo. At alam niya sana yun. Kasi hindi Alam naman, niya yun. Kasi hindi naman niya sasabihin yun nga. sa'yo yun kung Ang hindi niya. akala niya lang kasi talaga, yes lang ako na yes forever. Baka yung pinalitan mo. Baka. Kasi Ano yung din? pinalitan ko kasi Indonesian. Oo, siguro baka hindi talaga lumalaban sa kanya ng ganun. Ako hindi naman ako lumalaban kasi, pero
Ako talaga, pag alam ko talaga ang ano ko. Totoo naman. So, diba? sa natin ha, huwag kayong papayag na Oo, kayo. wag naman din tayong sobrang palaban na wala na din tayo sa lugar, di Oo, ba? pero Yung pagiging palaban natin, which is nasa lugar talaga. Karapatan mo. Karapatan mo, talaga. Karapatan mo yan Ako naman kasi karapatan ko yun. Yes. Oo. At isa pa, may nilabag na sila na ano sa akin na yung dalawang matanda. Wala sa kontrata ko yun. Kung magsisilbi ako dun, may extra bayad yun dapat. Tama. Diba? Extra pay yun. Tama. Kung aalagaan ko sila. Pero hindi ko na inano yun. Kasi hindi naman sila ganun kaalaga din. As long as na malutuan ko sila, okay na yun sa Oh. yung una-una. So ngayon, nung chinachat niya ako, so parang na-discourage na talaga ako doon. Na parang sabi ko na okay, parang ang amo ko may something. Buti nakawala ka sa Ganun siya. kontrata. Ito pa, dumating pa nga sa top point, madam, bakit ako naging 9 months lang sa kanya, di ba? Yun yung tanong mo, di ba? Kasi nagka-eye infection ako dun sa kanya. Overwork ako dun. Lagi akong overwork. Ikaw pa naman, ang dami mong alagaan, di ba? Buntis siya, may alaga ka pang 2 years, tapos ang 2 years old mo pa, para ka nag-alaga ng 10 bata. Grabe ka hyper. Lahat ng pagka-hyper niya, nandun na sa kanya. Tapos, iba pa yung mood ng dalawang matanda mo. Kailangan mo pagsabayan ang mood ng matanda. Oo, yung matanda, pagtatawag ang matanda na sa akin na lalaki, ipagawa to. Tatawag na naman at matanda ng babae. Tapos si madam, ito pang matindi. Yung CCTV ko may intercom. Hindi niya ako hanap, di ba? Magre-ring yun. Nung una, ignorante ako. Nagre-ring lang siya, nag-ring. Wala akong pakialam. Ganun siya sa ano. Sabi ko, ingay naman ng bahay na to. Sabi ko ng ganun. Yun pala, kasi nakamonitor siya sa CCTV. Kasi yung bata niya, andun sa sala, pinapanood ko ng TV. Ako nasa room ako kasi may parang hinahanap. Hindi naman ako nagpahinga sa room ko. May hinahanap ako something sa room na siguro feel niya, pag tingin niya sa CCTV, yung isa lang anak niya, na bother siguro siya, kaya ring niya yung ano ko. Kaya doon tumawag siya sa cellphone ko, sabi niya sa akin na dapat daw makita niya ako lagi. Doon na naman, sabi ko, shucks, natrabaho ba to? Ako tinatrabaho nito. Kasi ba't nakabantay to 24/7 sa akin eh. Hindi naman ako pekos-pekos sa trabaho ko, di ba? Kasi ikaw, takot ka din ako anong mangyari sa alaga mo na bata. Kaya attentive ka din. Kaya hindi din ako nagpapabaya sa bata. Yun lang, masyado talaga siyang, hindi ko nga alam sa kanya. OA siya. OA lang talaga siya. Di ngayon, hindi mo din pwedeng hindi sundin yung matanda kasi magagalit. Yung dalawang matanda, pag may inutos hindi mo, ito pa struggle, madam, hindi mo mag-English. Di sinyasan kami sa bahay. Minsan yung sinyasan, muntak ipalok ko na yung yung ulo mo kasi para maintindihan mo lang. Kasi may gustong sabihin. Hindi mo maintindihan talaga. Kasi ano ba itong agency? Ba't hindi tinuro sa akin yung mga ganun-ganun? Parang maganon ka ba? Hanggang naman sa 9 months ko nakapag-adjust naman ako sa kanila. Hanggang naintindihan ko din yung dalawang matanda na yun. Dumating lang talaga sa part yung nagka-eye infection ako na muntik na ako mabulag. Kasi nga overwork. Aside sa overwork siguro nun, kasi walang tulog, di ba? May something na tumubo sa mata ko na parang siyang pimple lang sa loob. Nung una-una, hinayaan ko. Kasi sa amin, parang may term kasi kami na, sa Bisaya, parang buringgit. Parang ganun lang ba? So, hinayaan ko siya. Habang hinayaan ko siya, lumalaki pala siya sa loob. Pero nung nagtaka na ako, sabi ko, ba't ang hirap ng ipikit minsan? May sagabal na dito sa gilid. Ngayon, nagreklamo ako sa agency, sa madam ko. Sabi ko sa kanya, yung mata ko may something. Pero nakikita niya na may pula-pula. Sabi niya, yes, I saw that. Sabi niya sa akin ng ganun. Sabi ko na, pwedeng dalhin mo ako sa clinic, madam. Kailangan natin ipa-check up to. Ini-ignore niya ako. So ngayon, ang ginawa ko, kunanta ko yung agency. Sabi ko, ma'am, nagreklamo ako. Sabi ko na, ma'am, ganito, nagka-infection ako. Kailangan niya akong dalhin sa ano. Ang agency ko din, kasi shoutout naman sa ibang agency dyan, pag nasa Hong Kong ka na, wala nang pakialam sa'yo. Yes, Pag of nakuha course. na nila ang gusto Of nila, course. wala na silang pakialam sa'yo. So yung agency ko is nagbingi-bingihan. Ngayon, nag-contact ako sa kapatid ko para kontakin yung kakilala niya. Yung kilala na nag-refer sa akin, di ba? Kasi nasa Hong Kong siya. Which is siya din ang naging tulay namin para anuhin yung, huy, may ano ka doon na kailangan yung asikasuhin. Parang ganyan-ganyan. Pag ano mangyari yan, pwede tayong managot, ganyan-ganyan. So, parang tinawagan siguro ng agency ang amo ko hanggang dinala ako sa clinic ng amo ko. Pero nung time na pagdala sa akin, malala na ako. Kasi hindi na ako makayuko halos kasi yung pressure. Kasi di ba ang daming nana? Yeah. Oo, tapos yung paningin ko is blurred na yung kabila. Wala na siya, hindi na siya makakita masyado. O di ba, kung hindi ka pa mag-50-50, hindi ka dadalhin. Oo nga. Oo, di ba? May mga amo talagang ganyan, madam, na walang pakialam sa feelings mo. Oo. Nako, buti naman nakaalis ka dyan. So pag-usapan ngayon natin, di ba syempre, siguro yung mga viewers natin parang, wait, that sounds so familiar. Kung di man sa kanila, may mga kilala sila Na nangyari sa kanila din. nangyari na similar na ganon. At hindi lang sa Hong Kong. Sa ibang sa mga Middle East. Ang madalas talaga, maraming ganyan. Abangan natin yung pag nagkaroon tayo ng guest na taga Middle East, ano yung mga pinagdadaanan nila. So sa pagbabalik naman natin,
paano ka kumbaga, yung experience mo naman sa mga susunod mo ng amo. Tsaka, alam ko kasi sa Hong Kong, di ba, pag linggo nga, sobrang masaya dyan sa mga Pinay. Sobra. As in, actually, ang dami na ngang mga taga Hong Kong na content creator ngayon eh. Yung mga parang nagbablog na sila, no? Tapos may mga lagi sila mga pageants, mga ganyan. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Yes! Of course, hindi pa rin tayo tapos sa ating alugbati portion. Once again, kung gusto niyo po maging bahagi ng ating shoutout, please let us know in the comments your full name and also your location. At dahil usapang Hong Kong tayo ngayon, shout out kay Ira de la Cruz, Aiza de la Cruz, Jenlis Corpus, and Michelle Kahimat. Lahat po sila ay from Hong Kong. Hello po. Maraming salamat for tuning in. Lani Plandes from Dubai. Lawrence Artieda from Rizal, Laguna. And nagpapashoutout ang intern natin. Si Jessie Jean King from Mercedes Camarines Norte. Intern po na. Talagang tumira siya sa Manila para maging intern ng Think Talk Tea. Hello sa'yo, Jessie, na nasa tabi po natin ngayon. Merlim Rose Sarande from Dumaguete. Maria Rochelle Dioquino from Antipolo City. Rose Gerard from Las Vegas. And Kenji Corpus from Kuwait. Maraming salamat po. Once again, if you weren't greeted in this segment, check out our previous segments and future segments as well ng alugbate. And also, huwag kalilimutan, kung gusto nyo pa magpabate, leave your full name and location in the comments down below. Thank you! We just want to say sa mga katsa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Paano ka naka-recover dun sa ganun mo? Sa mata-mata mo? Ginamot ako, in fairness naman ng mga gamot sa Hong Kong. Pero matagal ba yun? Madaming gamot. Madami ka talaga. Sa Okay sila doon. Alam mo ba, kahit simpleng lagnat doon, ang daming gamot. Ganun ang mga magbibigay mga doktor doon. Pero naka-recover ako, mga 1 week lang yun. Alam mo, kahit na may sakit ako, nagtatabaho pa rin ako. Grabe naman! Oo nga, walang ang doon. Walang ang ganun na, wala kang karapatan mag-rest. Grabe naman. Kaya nga, yung unang amo ko, kaya nga 9 months, mabuti nga nakamamot ng 9 months, ibang tao yun. Baka di na yun umabot ng 9 months. Kasi kung may choice lang ako noon, kung nakabayad ako ng placement fee, hindi abot ng 9 months. Hindi, pero, so nag-9 months ka sa kanya, umalis ka na, diba? Kasi nga, parang di ka naman talaga, yung next mong amo. Yung next amo ko is, ganito kasi yan, di ba pag tuwing day off ng mga OFW sa Hong Kong. Pag-usapan natin yan, yung mga day off natin. Sa day off namin, yun ang pinakamasaya na lang namin, pinaka-bonus namin as a OFW, di ba? Okay, so sa mga hindi pa po nakakapunta ng Hong Kong or panoorin niyo yung movie ni Vilma, yung anak. Saka yung ni Catherine, yung Hello Love. Goodbye. Yung sila po ay pumupunta sa Central. Sa Central ang maraming pumupunta. Pero sa Hong Kong naman kahit saan. Kahit saan. Pero yung parang Central talaga yung ang pinakamadaming Pinoy. Tas every Sunday yan. Oo. Tapos, anong ginagawa niyo doon? Alam mo sa Hong Kong, pag day off, ang daming mga activity na pwede mong salihan doon. Kasi may mga grupo-grupo sa Hong Kong eh. Okay. May mga pageant, Yes. may mga iba na mga sayaw-sayaw. Okay. Nasa sayo kung ano ang trip mo rin pag day off. Ako kasi pag trip ko pag day off, rest talaga ang hinahanap ko. Okay. At aside sa rest, siguro pwede yung mag-explore ka sa mga ibang lugar na hindi. Kasi di ba nasa new territory ako. At saka yung Sunday, ang dami talagang bandings na nangyayari. Tapos dyan mo makikita ng mga ibang Pilipino nagtitinda, parang which is gano'n. Sa Central? Oo. Tapos yung iba na, ang dami talaga. Grabe, nakaganon talaga yung mga tao doon. Parang sa sa gilid lang, nakapila, nakaupo sa sahig? Kahit saan. Kahit saan doon, basta pwede, basta hindi pinagbawal ng pulis. Kasi may mga area din na binabawal ng mga pulis doon eh. Pero ang pulis kasi doon sa Hong Kong, nakakaintindi na sila ng buhay ng OFW. Buti Kaya naman. hinahayaan na lang talaga nila. Kasi kung baga pwesto-pwesto din. At pwesto-pwesto din, madam. Kahit walang ang kunwari, pupunta ka sa isang lugar. Bakante. Huwag kang kampante na bakante yon kasi may ari yon na mga Pinay pero wala pa lang, hindi pa sila dumadating. Area doon. Pagdating nila, papaalisin ka? Oo, talaga. Kasi alam naman, hindi. Kasi yung katabi, sasabihin din niya, ay, ano ba yan dyan? Occupied. Kung ganon ba? Hindi ka pwedeng magpunta doon basta-basta ka maglatag ng kahit saan. Kasi may mga area ng mga taga... Kumbaga, namarkahan na nila, Oo, ganon? namarkahan na nila kasi every Sunday doon na talaga ang tagpuan. At kailangan mong i-respect yun. Hindi ka pwedeng kahit
sino na lang kahit saan ka pupunta, kahit saan ka maglalatag. Kasi latag ang term yan eh. Ah. Yung mag-ano ka ng... Picnic, parang ano. mag-picnic, Oo, ano. oo. Latag ang tawag dyan. So, pag naglatag ka, anong normally ginagawa nyo? Kunyari ikaw, ilan yung mga kaibigan mong imimit mo? So doon, magmi-meet kami doon. Mga ilan-ilan kayo sa isang grupo? Mala-mala. Marami din, mga 15 to 20. Ay, Depende, sobrang depende. dami. Kasi yung grupo ko una, sa agency yan, nakilala Okay, mga ko. agency Isang agency people. kami. Oo. So pagpunta ng Hong Kong, siyempre sa GC, ganyan-ganyan. Dito tayo Oo. magdi-day off. Di Central ako ng day off. Oo. Doon mag-aabutan lahat. Maganda dyan kasi kanya-kanya kayo dadala ng mga baon. Yun nga ang narinig ko. Oo. Yung ibang friend, ay ako sa kanin, ako mag-shoulder ng kanin natin. Sabi na, ay ako sa itlog, ako sa ganito. Hanggang nag-picnic nga talaga kayo doon. So save na yon sa allowance mo. Kasi kahit na paano, para kayo nagfiesta. Oo, doon kumakain. Doon na talaga kami, nagpapalipas hanggang gabi. Oo. Nagdi-dinner na lang kami. Kunwari, McDonald's, yun sa mga affordable na pagkain. Diyan na kami, magkanya-kanya ng dinner. Pero yung sa lunch namin at saka sa snacks, talagang nag-aambagan kami. Kanya-kanya kaming dala. So, yun yung buhay doon. Hindi ka sumasali sa mga, kasi nga may nakita ako na, may napanood ako na parang yung may pageant, di ba? Paano na-organize yung mga pageant doon? May organizer din. May Kaya- organizer din ng mga OFW. Ang mga parang yun din yung, parang mga Yun yung tinatrabaho nila sa day off. Parang Yung kunyari, mag-o-organize. nasa, in the same kayong trabaho, nasa domestic helper din sila, pero ang atake nila is gagawa ko ng event. Oo, ganyan. Pero marami sila. Marami kasi yan. Parang organization din siya ba na parang binuo. Oo. Eh, paano yung mga gastos nun? Siguro, Kasi di ko syempre, alam. may mga sound Sponsor, systems sponsor. pa yun, mga ganun-ganun. Di ko, parang nung pagkakaalam ko, may mga sponsor din sila makakilala na ganyan-ganyan. Na kunwari ito, parang pwede ka ba makaprovide ng ganito? Tapos yung ganito, may pwede din silang makakilala. Ganyan-ganyan. Okay. Tapos may mga ano rin kayo, yung for example, kunyari, Independence Day. Oh, maraming ganyan. Mga Labor Day. Ang dami din maganap doon. Minsan mag-rally din, di ba? Hindi ko alam. Nag-rally mga Pinoy doon? Oo, meron din mga ganyan-ganyan doon. Pero ang ipapaglaban mo, hindi na sa Hong Kong, sa Pilipinas. Oo. Yung taga Hong Kong. Oo. oo, Pero oo. doon mo lang ginagawa yung rally-rally, kunwari. Ano yung parang pinaka na-enjoy mo or namimiss mong part noon, nung latag-latag, every Sunday? Hindi kasi talaga ako nagtagal sa ganyan. Yung, kasi nahanap ko nga yung church. Kasi nag-church kayo Oo, eventually. nag-church na ako. Pero nung hindi pa ako nag-church, masaya talaga yung latag-latag, madam. Kasi hindi mo akalain na hindi mo nagagawa sa Pilipinas, nagagawa mo sa Hong Kong. Kasi di ba sa Pilipinas, nakakahiya magiga sa kalsada? Literal? Humihiga talaga kayo? Doon, latag lang naman kami ng karton at saka mga sapin-sapin. Pasiga? Natutulog? Matutulog kami doon. Daan-daanan kami ng mga tao. No choice ka. Pero in fairness doon, hindi ka nahiya. Di ba? Hindi ka nahiya kasi nga, gawain talaga siya ng mga OFW doon. Okay. Yung iba, natutulog ka. Aanuhin mo lang ng payong yan. Ang iba nga, parang nagbubuo ng bahay-bahayan. Parang naglaro ng bahay-bahayan kasi may mga kortina, ganyan, parang lalo pa pag winter, yan talaga Oo nga, pinakawawa malamig. sa winter. Oo nga. Kasi para ka talagang aso naghahanap ng masilungan. Kasi ang lamig sa labas, di ba? Hindi Oo, mo kakayanin totoo. yun. Kaya, Paano nga pag winter? kaya kami ginagawa namin, naghahanap kami na parang mga pwedeng bodega. Sa mga building kasi, lalo pa sa mga mayayaman na building, yung mga, kunwari, sa parking, may mga espasyo dyan na pwede mong tambayan. Okay. Na covered siya kasi hindi malamig. Diyan kami tumatambay naman. Oh. Hindi ang labas lang, kunwari sa central, sa mga labas-labas, pag summer. Pero pag during winter, hindi mo kayanin tambayan ang labas. Oo Pwede, nga. kayanin mo, pero yung balot na balot ka naman. Yes. Oo, pero yung mostly sa mga naghahanap din ng shield na malamig man siya pero hindi ganun ka-expose. Hindi kayo anong tawag nito? Hindi kayo nasisita. Minsan, nasisita normal talaga yan kasi hindi mo alam sa Hong Kong kung ano ang pwedeng mga lugar at hindi, di ba? Oh, yes. So pag latag mo doon, anuhin ka ng pulis na hindi ganun. Pag sa ganun, alis ka na. Alam mo sa mga iba-ibang, alam niyo to sa mga Pinoy dyan abroad maraming kunyari Filipino community in this city. Kahit States pa yan or Middle East. Marami rin kasi dyang isa sa mga narinig ko talaga dyan. Hindi pa naman ako nakatira sa ibang bansa. As in, as a nagtrabaho or iba kapag turista Syempre, iba yon. Pero yung mga daw, marami dyang mga, kahit sa Korea yung mga Pinoy doon, maraming
chismis-chismis ba? Mm-mm. Yung parang yung gano'n, yung parang nagkaka-chismisan, nakakita ka, Normal man kasi 'di ba Pinoy na lang naman tayo at saka hindi naman lahat ng day off iisa lang yung layunin niyo. Iba-iba talaga. Kunwari pag mag-day off may ipaglalaban silang ganito na mga lalo pa sa politics 'di ba? Lalo pa 'di ba Oo. mas malakas doon ganyan. Oo. Ipaglalaban nila 'yan. Ang iba naghihikayat din ng ibang tao na No, I mean like chismisan, alam mo yun, si ganyan. Lalo na meron bang mga sikat na nagiging nag-OFW doon? Kunyari, magaganda. Kasi nakita ko yung mga pageant, ang gaganda rin ng mga ate. marami yung kabat ko nga sa PBB, beauty queen yun. Beauty Oo, queen. mga beauty queen yung nakalaban ko sa PBB ha, bago ako natanggap. Oo. Kumbaga, nandito sila sa Hong Kong, nag-work, pero beauty queen talaga sila. Or beauty queen sila sa Hong Kong. May background sa Pinas na beauty queen, di ba? Oh, yes. So pagdating nila ng Hong Kong, domestic helper sila. So syempre, kung yun talaga kasi ang parang nakahiligan mo na masyado, kung maghilig ka sa pageant, maghanap ka talaga ng mga association doon na pwede mong pasukan, mag-pageant kapag day off mo. Kasi may Yes. malaki din premyo, madam. Malaki din. Oo, may Magkano? mga premyo din. Hindi ko alam. Pero minsan, mag-premyo sila ng 3,000 Hong Kong dollar. Magkano O magkano yun? rin sa Pilipinas, Mga sa 20 20,000, plus. oo. So, papatusin mo din talaga yan. May mga ganyan. How May about mga singing contest? meron din ganyan. May mga talent din. Oo. Mm. Yung isang beses nga, yung mga friend ko, kasi mga single mom, may pageant din para sa single mom. Oo, hindi lang pageant dun para sa mga beauty queen, maganda. May pageant din para sa matataba, para ganyan. Oo, depende yan. Pero hindi kayo, kunyari yung mga gaganda yan sa Hong Kong, hindi sila nililigawan ng mga taga Hong Kong, mga Chinese ba? Ang dami, alam mo, ang Hong Kong, lahat ng andun, ang mga Indiano, mga Pakistani, lahat. Mayroon din ganyan na mga Pinay doon na magpunta ng Wan Chai at mag-party-party. Kasi ang Wan Chai, One Chai. di ba? Sa Wan Chai magpa-party-party. Oo. Kung gusto mo ng mga bar, mga nightlife, punta ka ng Wan Chai. Aha. O syempre, mga Pinay doon, hindi naman pwedeng Aura lang. aura lang. Oo. May mga ganun-ganun din. Kahit saan ka mapunta, normal naman. So- At saka alam mo, normal lang doon na magsasabunutan dahil sa jowa. Talaga ba? Marami na ako nakikitang ganyan. Sa kalsada? Mataka ka na lang, nagsasabunutan na yung dalawang babae kasi pinag-aagawan yung isang lalaking ibang lahi. Di ba? Minsan may mga Pinay na ganyan, aminin natin. Hindi Pero naman alam alam. natin na may mga asawa sa Pilipinas yan. Talaga? Minsan nabubulabog na lang kasi di ba magti-trending yan, may video, may magaganyan. Oo. Ay, wag na lang, may kilala nga ako Kwento na may mo. asawa dito. Oh. Tapos sa church pa, active. Oh. Hindi ko na lang sabihin lahat. Kung sino? Kung sino ka. Pero alam mo sa sarili mo na may asawa ka. So, Oh. landian siya ng doon. Sinong nilandi niya doon? Anong Sa lahi? church din, ibang church. lahi. Hindi Pinoy. Hindi siya Pinoy, siya Pinay. Tapos Oo. may pamilya siya, tapos yung kalandian niya may asawa din ganon. Nung bumalik na sa kanila, nagpaparamdam si Pinay. Hanggang Bumalik na yung lalaki. doon sa iba, wala na sa church. Kasi di ba pag ganyan sa church, na-assign ka sa ibang church din. Ganyan. Oh. Yung time na yun, wala na siya sa Hong Kong, bumalik siya doon sa ibang bansa ata. Tapos ngayon parang siguro kasi ipaglalaban mo pa rin yung pagmamahal mo, alam mo nung mali. Di ba? Kasi ganyan tayo mga Pinay masyado marupok Masyado tayong pushy. Pushy yun Pushy. Iba kasi So, yun. Tapos ang nag-reply sa kanya, asawa. Oh my God! Anong lahi? Sabihin ko ba yung lahi? Kilala ba namin? Alam ko hindi mo kilala. Oh. Pero wala katulad ng example na lang. Example. Huwag yung diretso. Hindi pa yung sabihin, puti ba? Hindi, Or- mga Indiano, Pakistani, mga ganyan. So yung asawa nun, ang Nag-reply. Nag-reply. Ang sabi sa kanya? Ito pang mga minsan may kagawan ng Pilipina. Hindi ko naman pero dapat lang may din tayo sa sarili natin ba yung parang dignidad at parang respeto. respeto yan. Bago tayo respetuhin ang ibang lahi, respetuhin natin sarili natin. Magsisend ng Hubad? Yes! Dun sa parang chat nila? Yes! Sa lalaki! So nag-send sila dun? magsisend sila doon. Parang na-normalize na lang kasi minsan ang mga ganyan na, di ba? Oo. Tapos hindi mo naman alam na yung pinagsendan mo is hindi ganun sa'yo, ka-concern. Pwede niyang ipagkalat yun. Oo naman, syempre naman. Oo. May mga ganyan. So, ikaw as babae, careful ka din. Oo, Careful ka sa pinaggagawa mo. Diba? kahit hindi mong lahi yan, kahit sa Oo, Pilipinas lang, wag po tayo oo. nagsasend ng mga hubad na mga pictures at Oo, videos. Kasi forever na sa internet yan. Sinasabi ko sa inyo. Hindi, mabuti madam kung hindi i-upload. Kung isarili lang, okay na lang yun. Kung isarili lang doon sa sinendan mo. What if kung i-upload doon sa mga site na hindi pwede? Ayun, Magtaka ka tama. na lang, di ba? Kasi pwede mabintang mga ganyan, Totoo ganyan naman, ngayon totoo naman. Pwedeng mapagkitaan ng pera yan. Kaya careful tayo mga babae sa mga ganyan na Totoo naman. natin. Nung nakaalis ka na dun sa una, paano ka, ano na yung profile ng mga
naging amo mo in the second tsaka yung third? naging wais kasi ako sa unang amo ko. Kasi yung sa Hong Kong kasi may tinatawag doon na terminate at saka break contract. Terminate and break, Break contract. Ang terminate, ang amo magte-terminate sa'yo. Which is, pwede kang i-terminate on the spot. Anytime. Kung hindi ka na-fail, pwede ka magbalot-balot. Yan ang mahirap. Pinakamahirap yan. Kasi hindi ka ready eh. Unlike kung mag-break contract ka, may 1 month notice yan. Magwa 1 month notice ka sa amo mo na, this month kailangan ko nang bumaba sa'yo. So makapag-ready ka sa sarili mo. Ako kasi, yan ang ginawa ko sa amo ko. Nag-break contract ako sa kanya. Noong unang amo ko. Bago ako nag-break contract sa kanya, naghanap ako ng bagong amo. Bago ka nag-break contract? Bago ako nag-break contract. Tinulungan ako doon sa church na napasukan ko. Okay. Shout out sa COBC, Hong Kong, dyan. Hello po. Sila, City One Baptist Church kasi yan. Sila yung tumulong sa akin, kay Pastora Ellen, kaya nakilala ko si Pastor Chu. Sila ang tumulong sa akin na maghanap ng, nag-advise na, Grace, ganito gawin mo para hindi ka mahirapan. Maghanap ka muna ng bagong amo bago ka mag-break contract. So, nung may amo na ako na nirefer din nila, nag-break contract na ako sa amo ko. Magbabayad ka ba pag nag-break contract? Hindi, walang bayad yun 1 month. Wala yun, 1 month notice yun. Walang bayad yun. Part talaga ng kontrata na anytime you can do that? Oo. Okay. Basta mag 1 month notice yun. Pero kung mag-terminate, silang magbabayad sa'yo yung amo mo. Oo, ganun yun. If you don't mind me asking, magkano ba ang swelduhan dyan? Kunyari, as a monthly? Nung unang pasok ko is yung year 2014 ba yun? Nasa 27,000 pa ako. Ngayon malaki na. Magkano na 40 ngayon? na. Man. Kasi ang maganda sa Hong Kong, nag-i-increase ang sahod every year. Oh, wow. Every year ha, correct me if I'm wrong. Basta alam ko every year nag-i-increase. Pero tapos may iba ding amo na kunwari ito yung nasa kontrata mo pero pagdating mo doon nagustuhan nila performance mo, nagdadagdag sila. Tsaka din, talagang nire-renew ka. Pero Yun. nakaka-uwi ba kayo ng Pilipinas? May mga Every 2 years. May Every 2 vacation ka na 2 years. weeks. Every 2 years lang. Pero pwede ka namang uwi kung may mga okasyon pero yung ticket, shoulder mo, hindi shoulder nila. Pero yung every 2 Years mo, sila. shoulder. Shoulder nila yun kasi finish contract yun eh. Tapos pagbalik mo, renew na yun ulit. Magre-renew ka. Okay, with them. With Kailangan them. pa bang involved yung agency kapag nag-renew? Wala na, sarili mo na. Ikaw na mag-aasikaso ng papers mo. Ang agency, sa mga first lang yan, first timer, mag-aasikaso sa'yo. Pero kung same employer ka, pwede ka nang ikaw mag-aasikaso sa papers mo. Pero, pag hindi same employer, pwede ang agency kasi sila maghanap ng bago mong amo. Babayaran mo lang sila. Siyempre, parang babayaran mo placement yan. fee mo lang, ganyan-ganyan. Paano ka nila binabayaran? Cash? Yes, cash. Hindi siya direct parang sa bangko? Hindi cash. Ang iba, parang bangko, may alam akong nagbabayad ang amo sa bangko. Pero mostly doon, cash talaga. Tapos kunyari lang ngayon, kumikita sila ng 40. Gaano kadami ang pinapadala sa Pilipinas nito? Percentage, mala. Depende din sa ng pamilya. Depende sa'yo. Kung ilan ang anak mo din, kung ilan magkano ang padala mo. Kasi may kakilala din ako na nagtitira na lang sila ng 5,000 sa kanilang sarili. Ikakasya nila for 1 month yun. Mas madalaki talagang tinitira nila doon, ay pinapadala nila sa pamilya nila kaysa sa naiiwan sa kanila. At may iba naman na hati. Depende talaga yun sa'yo. Depende sa'yo. Nakakaipon ba sila? Yung mga Mostly nakakaipon. Alam mo, maraming OFW sa Hong Kong na magaganda ang bahay sa Pilipinas at may mga negosyo. At nakapagtapos na mga anak. At may trending yan. Nakita mo ba yun? Pinag-usapan natin to eh. Yung parang, yung isang amo sa Hong Kong, nakita niya doon sa ilalim ng kama nung helper nila, puro mga bags. Mga luxury bags. Tapos parang syempre kinonfront niya, ano tong mga to, ganun. Cut, ang ending pala, si ate, suma-sideline, pinapadala yan sa Pilipinas para ng Ibibenta. second hand, parang bibili niya sa Hong Kong ng second hand, saan niya sa Pilipinas, papalaguin. Kumbaga may kita siya doon. Parang negosyo din niya. Negosyo talaga niya. Pero hindi sa Hong Kong, sa Pilipinas niya negosyo. So technically, hindi yun illegal. Kasi hindi naman siya kasi sa Hong Kong, sa Pilipinas mo naman yes. mo sa Hong Kong. Tapos, di naging conversation sa mga amo sa Hong Kong. Sa Hong Kong, nila, na parang, nalaman ko ganun. Tapos nagkwento na yung mga amo-amo Hong Kong na parang nalaman nga nila na yung mga helpers nila. For example, may resort na sa Pilipinas. May mansion na sa dito. Ay, yung tipong, Minsan may mga OFW pa na mayaman sa amo nila. At maganda ang bahay sa amo nila. Kaya lang hindi sila nagfo-for good kasi marami din talaga akong friend na stable naman. Ba't kung ako sa kalagayan nyo, nakagraduate na mga anak na, college, may mga work na, okay ang bahay, okay. Ang rason kasi nila, hinahanap talaga nila ang pagiging OFW. Naboboard sila sa Pilipinas. Kaya yung iba, kahit nag-for good na sa Pilipinas, babalik pa rin ang Hong Kong, magtatrabaho na naman ulit, di ba? Talaga ba? Oo, marami akong kakilalang ganyan. Kasi hinahanap nga nila yung parang ganun na work.
Hinahanap na nila. Kumbaga, kung nasa Pilipinas sila, para silang namamatay kasi wala silang ginagawa. Parang feel nila- nabuburo. Oo. Nabuburo. Oo, Yung ganun. oo. Nung nasa Hong Kong ka, meron ka bang bank account sa Hong Kong? Nakaka-open ba ng bank account sa Hong Kong? Meron, ang mga yes. Pilipino? Yes. Mga video. Pwede ka mag-open doon. Ay, may video doon? Yes, of course. Ay, oo. Actually, may video nga sa Oo, Korea. sa Yes, Central. Yan, actually. dito kasi Kabayan Savings yan pag mag-apply ka dito sa Manila, sa may, Kabayan Savings ang tawag yan. Pero under siya sa BDO. Doon kami nagsisave. So, pag Ang iba, din, yung bangko talaga, yung Hang Seng Bank, HSBC, yung sa Hong Kong, yun, dyan ang mga ibang Pinay. HSBC. Di ba? Yan ang sikat na bangko sa Hong Kong. Okay, tapos parang kunyari ikaw, nung nasa Hong Kong ka, kasi wala ka pang pamilya nun. Paano? Nakaipon ka? Oo, nakapagpatayo ako ng bahay dyan ko na years. Oo, lalo pa kung nagtagal ako doon. Baka tapos na talaga bahay ko. Pero ngayon, hindi pa siya natapos kasi di ba, naputol siya. Pero nasa Hong Kong ako, in fairness, ang dami ko ding achievement doon. Tulad na? Kasi ang pamilya ko naman is kahit marami kami, hindi sila na umaasa sa akin talaga. Nasa kanila na lang kung bigyan ko sila, lalo pa yung mama ko. Hindi yung mama inaasa ng mamang buhay sa akin, hindi. Kasi gusto niya natin talaga na yung kumbaga yung hinaguan ba sa Bisaya, hinaguan. Kumbaga yung pinaguran mo ng pagtatrabaho, dapat may makikita at may mai-invest ka. Alam mo actually, yan lesson yan sa mga magulang. Wag po natin, ako for me lang to, wala kasi akong anak. Pero grateful naman ako na yung parents ko, hindi naman nakaasa sa akin. Sana lang, wag nating itignan ng mga anak natin bilang retirement, 'di ba? Na parang bigyan din natin sila ng chance na lumago yung buhay nilang sarili. At saka isa din, yung mga kamag-anak natin akala nila alam nila pag nasa abroad ka, ang dami mo ng pera, mayaman ka. Paki-explain. Oo, iwasan natin yan, nagagalit ako. Hindi. Ano ka ba? Oo, para lang, in fairness naman, madam, sa side ko, wala namang ganyan. Kasi hindi yung mga naman kaibigan talaga, mo dun? hindi naman, ang kaibigan ko kasi ang daming kwento. Sa daldal ba naman to, walang kaibigan. So, diba? ang dami kong kaibigan, ang dami kong naririnig ng mga story. Minsan kasi, hindi lang kaibigan, may mga friend. Nung pag-apply mo, wala naman sila dyan. Walang friend na nagpaparamdam. Pero nung nandun ka na, ang daming umutang na friend. Umutang. O pautangin mo kasi ikaw, pag hindi mo pautangin, ikaw pang masama. Pero wala tayong pakikuisipin nila masama tayo. Oo. Hindi mo naman sila Pero minsan kasi, responsibilidad. hindi lahat ng tao ganyan din ang mindset na wala akong pakialam sa inyo. Minsan kasi may mga OFW na naapektuhan din. Na feel nila pag wala silang naipadala doon, na sila? Parang, Blacklisted? ay, hindi. Or Parang, kumbaga may kamag-anak ka, naghingi sa'yo ng tulong, hindi mo natulungan kasi akala nga nila pag abroad, may pera talaga sa abroad, di ba? Hindi naman ka nagsasahod araw-araw, monthly yung sahod doon. Bago mo matanggap yung sahod mo, may mga obligasyon ka na dapat bayaran mo din. So sa kanila, parang mafe-feel guilty ka ba sa sarili mo? Yun ang feelings. So parang, hindi, let's on the comment section kung nakaka-relate kayo dyan. Oo, Kasi, mag-comment kayo kung relate kayo dyan. alam mo, I'm sure talaga sa mga nung tipong imbis na sarili mo isipin mo, na parang naobliga ka tuloy magpadala ng mga balakbayan ba? At isa pa, itong pag-uwi mo, bakit kailangan naming obligado magbigay sa iyo ng pasalubong? Yun nga. Yung pag-alis namin, wala nga kaming isang towel, wala nga nagbigay sa amin towel, wala nga nagpasalubong din sa amin na kahit sardinas doon, para kung wala ka makain doon, may sardinas ka dito, nasa lata yun, di ba sisira yun? Pero nung pag-uwi, bakit obligado kami magbigay ng pasalubong? At tapos ito pa, pinaka-mahirap, madam, magbigay ka ng pasalubong. Nilait pa yung pasalubong mo. Oo! Wow! 2 years sa Hong Kong, ganito lang binigay. Wow! Diba? Kasi kami sa Hong Kong, madam, ang mga OFW, mahilig kami mag-box. Mag-send ng balikbayan box. Okay. Yan talaga ako, sa 5 years ko, nakailang balikbayan box ako, in fairness, sa buhay ko naman doon. Okay. Kasi yung mga amo ko, mahilig magbigay, ay hilig magtapon. Okay. Instead tinatapon nila, iniipon ko yan. Yes. Binabox ko yan. Kasi magaganda pang mga tapon sa Hong Kong. Yeah. Pwede ka mag-dump site na Like, yung ano tawag mga niyan. tawag? Ano mga tinatapon? Noong unang amo ko, mga tinatapon laruan ng mga nakabox. Hindi mo ipapadala sa Pilipinas. Mga damit. Pangalawang amo ko, nagtapon ng computer set. Talaga? Oo, kasi kung pwede pa nga lang iuwi ko yung ref, pinapauwi nga sa akin yung ref. TV. Oh. Pinadala mo yung TV? Yung TV nan-carry ko nung pag-uwi ako. Wow! Kung hindi ako kung wala kami TV. O kasi sayang doon, alam mo, sabi ko nga, kung ang Pilipinas nandito lang sa gilid, kompleto na kami ng gamit. Kasi yung pangalawang amo ko, matanda yun, sinend na sa Home for the Aged. Lahat ng gamit yun, pinaalis, tinanggal. Ref, mga oven, mga ganyan. Mga, kettle ba yan? Yung, yes.
Lahat na makasya sa balikbayan box, nasa balikbayan box ko. Pinadala mo? Pinadala ko sa Pilipinas, syempre. Ah. Ganyan yan. Tapos kung magbalikbayan box ka, ito pinakamasaya. Masaya talaga ako pag nagbalikbayan box ako, di ba? Kasi mamimili ka. Pag pamili mo, may pangalan pa yan. Ililista mo yan. Kunwari, isang pack ng sabon. Ito, kanino to. May mga name na yan. Para pagdating sa Pilipinas, hindi sila mag-aagawan. Ganyan ang tip kung magpapadala ka ng balikbayan box. Kasi kung walang mga pangalan yan, posibilidad na hindi equal yung paghati-hati. Pag-distribute, Lalo pa sa oo. akin, 10 yung kapatid ko. Hindi pwedeng isang kapatid ko lang ang meron, ang siyam wala. Yes, So lahat yes. ng box, nakapangalan yan ang mga gamit sa loob. Pati yung mga coffee mate na yan. Kasi malalaki doon mga coffee mate, maa-amaze ka, madam. Mga coffee, sobrang laki. May mga pangalan yan. Walang kaya kahit wala yung mga kapatid ko nung pag-open ng box, sabi ko sa kanila, yan kasi ang masayang part nila. Pag mag-open ng box, sabay-sabay andon. Di ba? Yung no left behind. Kasi yun naman talagang inabangan din kahit sino dito pag may balikbayan box, ma-excite din yung mga pamilya mo, di ba? Kaya pag mag-open sila, sabay-sabay sila nakatingin doon. Kahit wala doon, oy, may pangalan ako dyan, walang ano nandyan, Oh, I'm sure ang ating mga katsaa ay nakaka-relate kay Mary Grace. More Hong Kong stories sa pagbabalik natin. But actually, guys, gusto ko rin pasadahan kasi alam ko na nag-PBB ka rin. So Yes. we'll talk about your experience in PBB. At alam ko rin, nagkaroon ka rin ng relasyon. For how many years? Mag 15 years? 15 years at Diba? nauwi sa wala. At Yes. maraming mga OFW makarelate niyan. Yung parang pumunta ka ibang bansa, nag-ipon ka. Pagbalik mo dito parang, ay, naghiwalay tayo. Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. Alright! Hello! Hindi pa po tayo tapos sa ating shoutout or alugbati portion. So shoutout po to JM Banaag from Nueva Vizcaya, Chris Joseph Tolentino from Bacoor City, Cavite, Erica Caduada from San Agustin, Romblon, Dexter Enriquez from Simala, Sibonga, Cebu, Cha Gime Ariate from Legazpi City, Albay, Gay Gisin from Acre, Israel, Edlin Guerrero and family from Pasay, and Lexi Bergonio mula sa Pasay din in Manila. Maraming salamat po for always tuning in to Think Talk Tea. Meron po sa comment section nakalagay dyan, $sign. You can click on that sign when you leave a comment and you can send us some super thanks. Ano po yan? Pwede po kayong magpadala ng ano tawag nito? Munting regalos sa atin. Pwede po kayo magpadala ng color red, orange, pink, kung ano pong gusto ninyo, green, blue, yellow. And for those who will send super thanks, you will have special greeting from us. Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel at syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. Bago pala tayo pumunta sa PBB at sa relasyon mo, may tanong kasi si Koreano. Alam mo yun, phone-in question. Ano daw yung mga food na kinakain mo or hinahain mo nung nasa Hong Kong ka? At nakakain ka ba ng Filipino food pa din? So nung nasa Hong Kong ako, doon talaga na-train yung yung cooking skills. Kasi yung in fairness sa mga naging amo ko, mahilig sila sa foods. So kailangan ko rin mag-experiment ng food. At yung nasa Hong Kong ako, pinapakain ko sila ng Filipino food. Oh, wow! Yes, so nagluluto ako ng Filipino food. Lalo Sa pa bahay? Yes! Lalo pa yung sa last amo ko, yung kung saan ako nag 3 years. Oo. Doon talaga, alam mo, yung pagkain ko, parang pinagmamalaki niya lagi sa school. Kasi principal yung amo ko. Lagi siya nagla-lunchbox. Tapos pagdating doon, pinapalaki niya kasi masarap nga ako magluto, di ba? Yes, yes. Pinagmamalaki niya doon sa kasi ako mahilig niya ako ma-explore ng food. Kumbaga, yung pagkain, hindi ko inuulit-ulit na luto na sa isang linggo. Mababalik yan next month. Kasi mahilig ako mag-explore. Ikaw na mamalengke? Lahat. Ako, sa akin yung budget. At sa amo ko naman, hindi matipid sa food. Babudgetan ka? Ikaw na bahalang paikot ng pagkain? Oo, ikaw na bahala. Kailangan saktuhin mo yun sa ilang days. At maganda nga sa amo ko, wala siyang pakialam doon sa food. So, Ito yung may mga anak na dalawa? Yes, yun yung si Vania at saka si Daniel. Yun, in fairness sa mga amo ko. At nagustuhan talaga nila yung luto ko doon. Oo.
Kasi pa mga Filipino food, adobo. Kumakain sila ng adobo. Adobong manok, adobong baboy, mga Ano pa? afritada, kaldereta. Niluluto ko lahat yan. Lahat ng Filipino food, natikman na nila yan. Yung mga pagkain nyo sa Mindanao, ano ba mga parang medyo yung Yung sa Mindanao, mga kasi adobo din kami, mga Bisaya. Pero wala kasi... humba. Oo, yun, niluluto ko, adobo. Pero hindi kasi ayaw nila ng mga mataba, di ba? Ayaw, tsaka mga oily. Ang humba kasi is yung mataba na part ng baboy. Mga Chinese, masyado silang Parang conservative sa mga... patatim ang humba, actually. Parang ganyan. patatim. Anong patatim? Tagalog yan? Ay, hindi mo alam ang patatim. Ano nga yan? Patatim, alam niyo patatim? Yung paanang baboy ba yan? Actually, ano siya, mostly ginagamit siya as yung para, alam mo yung part ng crispy pata? Oh, Yung parang paa, yung paa. Pag ganyan, tapos, yung luto niya parang humba. Yun nga. Alam ko yan. Tapos may puso ng saging, tapos medyo matamis siya. Sa amin hindi, kasi banana blossom ang nilagay namin sa humba. Ay, banana blossom, tsaka Ayun nga puso yun. ng saging. Wow! Wow, no? Hindi ako sa puso ng saging sa banana blossom. English ang gusto. For the first time. Pero wala English. ka, ang alam ko correct me if I'm wrong, alam ko ang patatim, walang pineapple, Black beans, parang walang din gayon. Walang tausi. Ang humba man din, wala man din kaming ganun. Wala Pero may kayong black beans. pineapple? Yes! Bakit niluto ni Alora may pineapple? Pakala yun si Alora. Pwede kasing ganyanin mo siguro ibang version. Pero kung maghumba ka talaga, black beans lang yun at saka banana blossom. Paano yung tamis? At saka Saan galing tamis? Sugar! Sugar. Oo, bakit ba may pinya pa? Social lang yung pinya. Kahit wala ka namang ika-afford sa pinya. Di ba? So, hindi ka nakakapagluto ng humba sa Hindi, adobo lang. Kasi ayaw nila yung oily. Oo, yun. At nagustuhan ng mga amo ko yan. Pero, syempre, nung amo mo yung pangalawa, saan ka na nakatira nung pangalawa? Kasi nung una, New Territories Ang pangalawa ko is sa City 1. New Territories pa rin. Okay. Tapos, Dalawang station lang galing dun sa luma ko. Di ba, hindi kami magkalayo. Di ba, magkalapit lang din kami kung saan nakita. Dalawang station lang. Tapos yung pangatlo mo? Doon, same. Doon din. Oo. Kasi yung pangalawang amo ko at pangatlong amo ko, related yun. Oo, kasi umuwi ay na home for the agent. Oo. Tapos sila naghanap ng amo ko para sa akin. Silang nag-refer. Hindi na ako naghanap. Parang tinurn over Kasi ka na sobrang lang. tinrato nila talaga akong pamilya doon. Yung pangalawa tsaka pangatlo. Yung patanda, tinrato niya akong anak talaga. Kaya sabi niya, kung bigyan mo ng panibagong amo si Cheche, make sure niyo na maganda ang amo niya. Cheche? Cheche kasi ang tawag sa parang kunyang. Kunyang ba? Yung katulong. Cheche sa kanila. Hindi ka, sa Hong Kong kasi, dalawa yan. Masaya ka kung tawagin ka ng pangalan mo. Pero kung tawagin ka ng Cheche, yun talagang tawag sa'yo. It means parang maid? Yung unang amo ko, tinatawag akong Cheche minsan Mary, di ko rin maintindihan. Yung pangalawang amo ko, kasi matanda yun, hindi marunong magbikas nahirapan siguro sa Grace, kaya Cheche. Kasi matanda na siya eh. Yung pangatlong amo ko, yung kung saan ako nagtagal, name talaga tinatawag sa akin. Oh, wow. Grace. Yeah. And anong masasabi mo yung mga narinig mo nung araw? Parang best case and worst case scenario sa mga naging domestic helper. Alam mo, kawawa talaga. Kaya kayo po, pag may mga OFW kayo na pamilya, talagang lagi nyo silang kukumustahin. Lagi nyo silang i-check. Kasi akala nyo lang okay, pero maraming struggle sa amo yan. Kasi hindi lahat ng amo mababait. Naman. Kahit naman sa Pinas naman. Oo, pero iba kasi sa Pinas, Pinoy tayo, Pinoy to Pinoy. Doon kasi ibang lahi yung pakikisamahan mo eh. Bagay. At ang mo yun doon, ang pinaka-struggle din ng ibang kaibigan ko na nag-share sa akin is sa food. Food talaga. Kasi alam mo ba yung food doon, minsan limited lang talaga. Kasi food nila sa bahay? Oo, pati food mo. Alam mo ba yung pwede kang kumain ng tira-tira nila? At saka doon sa Hong Kong, di ba pag, kunwari, isda. Example ko to, isda. Maraming makaka-relate nito. Ito kasi ang na-experience ko sa unang amo ko na ayoko ma-experience sa ibang amo ko, which is mabuti naman hindi ko na-experience ulit. Kasi steam doon, di ba? Isang isda, yan, maliit. Kahit ilan kayo sa table, paghatian nyo yung isang steam na isda. Walang serving spoon yan. Yes. Chopstick yan. Yes. Galing sa bunganga nila, dadampot doon sa isda. Diba alam ko yung Koreano yung asawa diba? ko. Ganyan. Okay lang yan, madam, kung family kayo. Hindi ko naman sila family, di ba? Kahit paano, yung nasa akin lang ba na, sana naman, kung bago kayo kumain, kung may balak kayo, biglayin akong isda, yung hindi nyo pa nakain. Hindi yung tira-tira na, alam mo yan, yung ganun, nahuhulog na minsan sa plato. Pero walang ibang choice ang ibang kunyang dyan. Kaysa magugutom ka. Kakainin mo talaga yung tira-tira nila, di ba? Walang itinatabi para sa ganyan ang na-experience sa unang amo ko, walang ganyan. Hindi pa, dalawa kasi yan. So sometimes, kahit naman sa Manila, parang kasama na yung food mo, yung kasama na, sometimes hiwalay.
Iba, hiwalay. Yung Pwede iba, ka magluto hiwalay. sa'yo. Yun ang maganda. Yun, kaya nga sabi ko, depende sa amo kasi yan. Kung mapunta ka sa amo na ganito at mapunta ka sa amo na ganito. Pero mostly sa lahat ng kakilala ko, wala silang sariling food. Kung ano food niluluto para sa amo, yun din ang food nila. Pero okay sana kung kumbaga Na-separate bago ka. bago sila kumain, natabihan ka Kasi na. yan ang dalawang amo at pangatlong amo ko. Ang pangatlong amo ko is ganito kasi yan. Siya ang nagsabi sa akin, bago mo ilatag ang food, kumuha ka na ng sayo. Dapat. Which is pinaka very good yun, di ba? Oh. Sa dating amo ko, bawal kang kumuha kung hindi pa sila kumain. So lahat ng tira na galing sa bunganga nila, yun ang kakainin mo. Which is, madam, kahit mahirap ako, madam, nandidiri man ako sa ganun. Nung Hindi, una tsaka kasi sa first Pilipino, hindi amo. talaga sanay eh. Tayo kasi, hindi tayo sanay. Kahit mahirap tayo, hindi ganun. Kanya-kanya tayo Kaya ng nung ano nandun eh. ako, sabi ko, hindi ko pwedeng kainin. Kaya lagi akong itlog sa first amo ko. Kasi di ko siya talaga makakaya. Nung tumagal na ako, na-ideahan ko na kasi na pwede ako magluto ng ganito na lang sa sarili ko, kahit sarili kong pera. Okay. Oo, di ba? Okay. Or bumili ka sa market para hindi ka na magluto. After mo magluto sa amo mo, may nabili ka ng luto para sa iyo. Okay. Ganun ang idea ko doon sa ano. Okay. Ano yung mga culture shocks mo? Ay, sorry. Hindi mo pa nasagot yun eh. I don't think that's the worst case. Kasi nung nandito si May Jessie, who was born and raised in Hong Kong, tapos may church sila. So lahat ng churchmates nila is 98% is domestic helpers. Kwento yun na sometimes na meron daw sila doon na naririnig na kaso na parang natutulog sa balcony. Ito, kaibigan ko natutulog sa CR. Gilid ng CR. Kasi ganyan ang Hong Kong, madam. Pagdating mo doon, hindi ka magpipiling na may room ka. Kung saan ka ilalagay ng amo mo, doon ka. Pero grabe naman yung sa CR ka matulog. Madam, CR to. May konting space dyan. Nilalatag na lang yung higaan niya na kasya dyan. Siyempre, kung magsi-CR sila dyan, lagi ka nag-a-adjust. Kasi pag andyan sila, maingay, parang ganyan. Sa gilid talaga siya literal ng CR. At yun ang mga struggle ng mga OFW sa Hong Kong. Kasi wala kang karapatan magpili. As long as pwede ka matulog. Kasi hindi mo din pwedeng, hindi ka magpahinga. So kung saan ka ilalagay doon ka talaga. Ako nga sa unang amo ko, kalahati nga lang natutulog sa akin ni. Kasi kalahati gamit, kalahati higaan ko. So ang ginawa ko, nagslant ako, nahuhulog yung paa ko, natutulog yung half body ko. Oh. Ikaw na mag-idea nun kung anong gawin mo sa buhay mo. Hindi pwedeng, di ba? Kasi ang room ko, storage room. Half ng bed gamit niya. Saan ko Half ilalagay? ng bed gamit niya. No. Saan ko ilalagay kung wawalain ko dun? Ang liit ng bahay. Walang space. So, ang ginawa ko, nagslant ako. Kasi bed yan, di ba? Bed. Oo. Gamit ko. Kunwari, literal, hanggang dito mo na lang ang makakasya sa bed. Oh. So, para lang maplastar, mag-slant ka na lang. Yung ulo mo dito, para yung katawan, at saka yung paa mo, pwede ka maglagay ng upuan konti. Ganyan kahirap. So, wala kang karapatan kumalikot ka matulog. Good luck. Diba? Pero hindi mo parang human rights violation na yung mga ganun? Feeling ko lang kasi hindi naman nakalagay sa kontrata nyo na dapat sa kontrata yun nakalagay na may Maayos ample na tutulugan, di ba? tutulugan man lang. Oo. Hindi naman sinabi na magbonggang at least hindi mo makahiga ka ng maayos, makapagpahinga ka ng maayos. Swerte na nga yung matutulog ka sa sofa nila eh. May ibang amo maarte, bawal patulugan ang sofa. Kung hindi may space ka lang talaga, may mga ganyan talaga madam, ang mga discrimination. Hindi mo pwedeng maialis yan. Ano ba yung pero wala ka namang narinig na parang nabugbog ng amo or something like that? Meron akong isang kaibigan, parang nag-away sila ng amo niya. Hindi naman literal na bugbugin ka talaga unlike sa nababalitaan natin sa kanila. Kasi ang mga Chinese, takot din yan sila sa batas nila. Kasi alam nila na hindi pa panigan sila pag nagkakamali sila. Talagang on the spot may pulis na doon. Kaya kung manakit man sila sa'yo, hindi yun ganun ka-brutal na kunwari kung mapisikaran ka man, maganon ka lang, masampal ka yan. Pero hindi siya ganun ka abusive. Oo. Kasi sila mismo takot din sila sa law nila. Kasi in fairness, sa law sa Hong Kong, yung police on the spot andun din. Mabilis. Mabilis sila mag-aksyon. Oo. Hindi katulad sa Pilipinas, nagreklamo tayo ngayon, mga 1 week padarating. Oo nga, tama, diba? tama. Totoo naman sinasabi ko, diba? Tama. Hindi naman lahat. Ano yung mga parang biggest culture shock mo nung nakatira ka na sa bahay ng ibang tao, lalo na mga iba yung kultura? Parang hindi naman ako masyadong na-culture. Hindi, wala naman Oo, wala masyado. akong masyado. Hindi ko alam sa iba ha. Hindi naman ako masyadong na sa doon, kultura doon. Parang ano ba Kasi- sila? Yung parang lagi may insenso sa bahay. Kasi Chinese sila eh. Pag Buddhist ang amo mo. Pero ako kasi, masyado kasi akong open-minded. Di ba? Ay. Oo. Pag natural, parang mga ganun, ang dami nila mga pamahiin. Pamahiin. Alam mo yung unang amo ko, sa pinto pa lang ako bago ako pinapasok, pinungsoy. Ah. Oo, tinignan ako. Pero swerte ako. Yung pagpungsoy sa Ah. akin, swerte daw ang magdala ko. Kasi nung pagpunta ko sa Hong Kong, bilog kasi yung mukha ko. Kasi sa kanila pala, pag bilog ang parang something mukha, swerte. Oh. Oo. Ganun yun. Okay. Tapos may isa din akong kaibigan pala sa Hong Kong na 1 week lang siya nagstay sa Hong Kong, namatayan sila, yung amo niya. Pinaalis siya kasi feel ng amo niya, siya ang dahilan, malas siya sa pamilya.
May mga ganyan talaga So, din. napaalis siya, saan siya napunta? Kasi wala siyang, Terminate ka. Ita-terminate ka nila. Hindi ka walang sa kanila yun, madam. pauuwiin ka na nila. Papawin ka nila sa Pilipinas. Oh. Oo, pero shoulder naman nila kasi yung ticket. Oo. Ano yung mga best case scenario naman na narinig mo? Syempre, hindi naman lahat Puro talagang, bad. oo, puro bad. Ang pinaka ano naman dyan is yung may mga amo talaga na matulungin. Alam mo, may friend din akong isa. Hmm. Sila ang nagpapaaral ng anak ng katulong nila. Sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, natapos. Ay, wow. O, abogado yung amo ng friend ko. Ay, sana naman yung mga anak na naiwan dito, galingan nyo rin sa buhay. Yun din talaga. Yung ibabalik nyo din or sa parents nyo, yung ginagawang sakripisyo para sa inyo. Okay. Mag-aral lang mabuti, magtrabaho. Oo. Para din yung, hindi naman hinahangad ng mama na balikan nyo, yung mga parents na balikan nyo yung kung kaano ang paghihirap namin sa inyo. Oo. Pero yung nakita kayong tumino, nag-ayos, nagtapos ng pag-aaral, may magandang trabaho, masaya na yung parents. At marami talaga, alam mo, ako lang naman ang dalaga doon sa sa grupo. Ako lang talaga ang dalaga, madam. Lahat may, 'di ba, yung mga nanay namin, sila ni Diyos, alam mo, may mga matatanda na ako gusto ko na i-for good. Kasi sobrang tanda, hindi na deserve magtatrabaho sa Hong Kong. Ba't hindi pa sila mag-for good? Alam mo, ilang years sa Hong Kong, nasa 25 years. Ah. 'Di ba? Parang buong buhay nila ginugulo nila sa pagiging OFW, pero ayaw nilang umuwi kasi yung obligasyon nila, feeling nila sa sarili nila na sunod. Pati yung Kasi apo nila, sila pa din? Oo, may ganyan na mindset ang Pilipino. Kahit hindi mo na dapat obligasyon, inaako mo pa rin. Oo. Yan dapat ang walain, 'di ba? Oo, totoo. I Oo. agree. Oo, kaya may mga, ako sa sarili ko, obligasyon ko anak ko, pero pag once ang anak ko nanganak, obligasyon mo yun. Totoo. Yung si Melay, di ba? Oo, di ba? Ganyan din si Melay. mindset. Na-bash-bash nga siya. Wish ako parang Pero hindi niya dapat karakapat. maintindihan mo yun. Oo, hindi niyo po responsibilidad yung mga kamag-anak nyo. No matter how nakakaangat kayo sa buhay. Kung gusto niyo silang tulungan, fine. Pero hindi niyo po kasi obligasyon yun. Iba kasi yung tulong sa obligasyon. Ang Oo. obligasyon kasi is kahit wala ka nang may bigay, pero pilitin mong maibigay kasi obligasyon mo. Oo, Unlike yun sa gusto mo lang tumulong. Yes, Oo. yes. Tsaka hindi niyo po obligasyon na pag-aralin din yung mga anak ng kapatid ninyo. Kasi dapat yung mga kapatid niyo yung, kumbaga parang kanya-kanya tayo ng journey. Oo, talaga. Di ba? Mm-mm. Kung ako, At kailangan, lalo pa OFW ka, napakahirap talaga magpagsapalaran sa ibang bansa. Bakit? Diyos ko, alam mo ba yung term na sinasabi nila na pag nag-abroad ka, is kabilang paa mo na sa hukay, kabilang paa na sa ano. Kasi nga, hindi mo nga alam kung ano ang buhay na madadatnan mo doon. Marami tayong mga OFW na namamatay sa ibang bansa, ha? marami. Aside sa sakit, mga abuso, namamatay sa mga ganyan. Mm. Kaya, hindi pwedeng, hindi basta-basta ang pagiging OFW. Correct. Kaya tayo dito sa Pilipinas, kailangan din natin na yung marunong tayong mag-unawa ba at makaintindi. Hindi yung kung lahat ng demand natin kailangan nasusunod. Lahat ng demand natin galing doon. Kasi feeling talaga kasi natin pag nasa Pilipinas tayo, lahat ng nasa abroad maraming pera. Hindi ko alam, ba't tumatay ba kami ng pera dito? Or umiihi kami, bawat ihi namin pera? Yung parang ganun kasi ang mindset Oo nga. Siguro naisip nila kasi parang, kumikita naman kayo na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Pero hindi naman din talaga ganun all the time. Oo. At di nyo alam, nagpapadala kami sa inyo ng ilang thousand, ang ulam namin sardinas lang. Oo. Kasi nasasayangan din kami sarili namin na magkain kami ng bongga dito. Kasi nasa utak din ng OFW, madam, yung masarap ang kinakain mo dito, naggagala ka sa dito, tapos hindi mo alam kung anong pamilya mo doon. Ganun na mindset ba na parang mafe-feel guilty ka Na sa guilty. sarili mo. Ganyan. Yun ba ang isang dahilan kung bakit mo naisipang mag-PBB? Paano ka na... Ang PBB, wala yan, madam. Ang PBB talaga, pangarap ko pa yan noon. Yung first audition Lahat ko sa naman naataan ng tao Ang first audition ko sa PBB is si Melay. Batch kami ni Melay. 2009. 2009. Oh. Yan, graduate ako ng college niyan. Nag-audition ako kami ni Melay. Kabatch mo siya doon sa sa Jensan. Ah. Sa Jensan. Pero nakita ko si Melay during sa audition. Pero hindi ba kayo magkakilala Pero hindi kami nun? magkakilala. Okay. Oo. Pero hindi ikaw yung nakuha. Hindi ko nakuha. Level 1 pa lang, wala na ako. Kasi level lang audition. Kaiba yung audition ng PBB, may level Oh, yan. yes. Kailangan maabot mo yung pinaka-final level. Paano ka ngayon napili ng PBB sa Hong Kong? Nung alam ko na may audition ng di ba kasi nag-a-announce sila doon, Starhan, Yes. pupunta sa Hong Kong, ganyan, nakita ko lang sa Facebook. Oh. Tapos ito ngayon ako, parang sabi ko, ay hindi pwede itong palampasin ko to. Kasi di ba, wala ako, kung nasa Pilipinas kasi ako, madam, nag-audition din ako nung kay Maris Racal. 2017. Oo, yung mga trip-trip lang sa ganyan. Kasi Oo. parang, alam mo Lahat naman ata ng audition. Nung nasa Hong Kong, hindi ko siya pinalampas. Nung nakita ko siya sa phone, ay, kailangan ko tong puntahan. Kaya nung first, ang journey ko sa PBB, alam ng amo ko yun. Kanino kang amo na yun? Yung pang last na, okay. yung may alaga ako. Kasi sinabi ko sa kanya, kasi nagtaka siya, sabi niya, ba't ang aga mong, 2 a.m., paalis na ako ng bahay. 2 a.m. yun. Kasi di ba sa pila sa PBB, kailangan mo agahan kasi kung hindi, mahaba talaga ang pila, madam. Yeah. Sabi ko sa kanya, ma'am, may atin kasi
akong audition Audition. malaking audition to madam ma'am sa Pilipinas. Sabi niya, ha, ano yan? Sabi ko, tsaka ko na-explain kung matanggap ako kasi di mo rin naman maintindihan. Kasi wala akong time mag-explain sa kanya ng gano'n eh. Hindi na ako matanggap. Sabi niya, oh sige. Sabi niya, ano mangyari sa'yo dyan? Sabi ko sa kanya, pag matanggap ako, alis ako sa inyo. Sabi niya, ha? Sabi niya, wag mong gawin yan. Sabi niya sa akin, basta, pero ako madam, hindi ko naman expect na matanggap ako, di ba? Sunday naman yun. Sunday naman yun. oo. Sabi ko sa kanya, basta madam, basta. Lagi na ako ng basta sa kanya. So, pinayagan niya ako kasi kailangan mo din magpaalam ng 2 a.m. na mawawala ka sa bahay ng amo mo. So 2 a.m. dumating ako dun sa audition na May nakapila na. Dami na madam. Ang OA na ng pila. Sabi ko nga, hindi natulog. Saan natulog ang mga to? Ba't 2 a.m. Andito na ako, ang dami nyo na. Ang taas na ng pila, madam. Ang taas? Paikot na kasi naghihintay Ah, sila. mahaba ang pila. Mahaba, 8 a.m. mag-start ang audition. 2 a.m. pa lang andun na, di ba? Ang OA. Puro mga domestic helpers yung mga, or iba-iba? Iba, madam. May mga ibang lahi, may mga half. Oo! Ang dami baka- kong nakasabay na ka ng half British, half Pakistan, half Pinay. Pero Pero mga Pinoy, Pinay. Alam Pinoy, niyo yung Pinoy Big Brother kasi. Okay. So maraming, tapos pagpunta ko doon, alam mo yung pinaka-outfit ko, short na maong, rubber shoes, at saka yung t-shirt na, ang dami ko naman t-shirt doon, yun pa talaga ang nabitbit ko, stay focused. Yung t-shirt talaga, kasi nga, ang nasa utak ko, kasi mag-audition ka, nasa utak mo, tatanggap ako nito. Hindi naman, lalo pa ako na kailangan audition ako. Ang sa akin lang, gusto ko naman ma-experience ulit. So, yung pumunta ako doon, hindi ako ready. Yung buko, wala ako makeup. Ngayon ako nag-makeup, pero dati wala ako makeup, kahit lipstick, hindi ako ganyan. Kaya nagpunta ako doon, ang dami ng tao. Ang haba na. So, ngayon, ang ginawa ng mga, di ba pahinga? Sabi ko, shit, ayan din itong pabonggahan, may mga gitara, yung mga uban, mga naka-outfit. Siyempre, kitang gila sa PBB, di ba? Diyos ko, yung tinignan ko yung sarili ko, pisti, matanggap ba itong itsura na to? Sabi ko, kung katulong to, pag alis, katulong man din ang pagpunta to. Pero wala lang din ako. So, ang ginawa ko, kasi hindi ako makatulog ng 2 a.m. kasi nga parang, na-excited ba ako or na-overwhelmed? Nagiging jester ako dun. Kung hindi dahil sa akin, tulog yung mga nandun. Talaga? Oo, ako nag-ingay dun. Kasi, Kasi mostly dun, first time nila mag-audition. Ako, nakailang audition na ako, di ba? So, ang dami nilang tanong, ganyan, ano ba dapat gawin? Sabi ko sa kanila, pwede nyo kayo mag-iyak kayo ng apoy doon, gawin nyo ng lahat doon para mapansin kayo. Ganun na naman si PBB. Pero ako wala akong intention magpapansin doon. Ang sa akin lang, mag-audition ako. so nung nakapila kayo, nag-jester ka, siguro may nakakita na sa'yo, no? Siguro kasi maingit talaga ako doon, madam. Hindi, first, proud naman tayo. Parang, Oo. tingnan nyo yung naka-stay focus na doon. Siguro. Pero wala naman akong tinanong ganun. Pero siguro kasi maingit talaga ako doon, madam. Maingay ka naman talaga. Hindi pwedeng hindi ako mag-ingay. O kaya naman, kahit naman saan. Lalagnatin ako. So, paano mo nalaman na nakapasok ka? Yung first, Wait, may iba pang nakapasok ka ba? nasa utak ko kasi yan. Sabi, parang kasing challenge sa sarili ko. Di ba, never ako nakapasa ng level 1. Sabi ko, pag ako makapasa ng level 1, level 2, tuloy-tuloy na to. Sabi ko sa sarili ko. Di ba, nung una pa lang kasi interview, hindi kinaya na ni Sir Marcos. Si Marcos na agad. Sir Marcos Vinoya, shout out, I love shout you. out. Crush ko yan. Hindi. Crush na maraming tao, Crush na actually. maraming tao. Ano ba namin nakakrush sa'yo, sir? Gwapo kasi ni Marcos. Kaya Wag nga. kang ano. Alam mo, tapos, pero dati kasi, nag-audition, nag-interview sa akin si Derek Loren. First time si Sir Marcos. Before si Derek Loren. ang nahaharap ko. Pero yung time na yun, si Marcos. Sir Marcos. Ganun, no? Tapos ngayon, parang, alam mo, hindi ko talaga alam. Ang ingay ko lang talaga. Siguro na-akot ang attention ni Sir Marcos noon. Pumasa man ako doon. Tapos, ano yun kasi, parang acapella, ikaw kakanta, ikaw sasayaw. Ganun yung mga kasama ko. Group into, marami pa kayo niyan. Ito mga kaibigan ko, sabi niyo, ang dami kasi mga talent. Sabi, ganito i-perform natin. Dapat sa isang performance, isa lang kayong kanta at isa din sayaw. Hindi pwede kanya-kanya. Yung mga kaibigan ko, ang daming tinuturo na mahirap ang G-Force. Sabi ko, hoy, hindi yan mapapansin yung G-Force nyo dyan kasi mabilis lang na interview. Alam ko yan. Alam mo sa isang tao, seconds lang yan. Kung pwede, 20 seconds, tapos. Kasi alam ko na Alam mo magpakilala sa sarili mo, wala na yan. Sabi ko sa kanila, hindi tayo mag-G-Force doon. Saka na yung G-Force yung pag final level na. Sabi ko sa kanila ganun. So, hindi natupad yung G-Force. So, nauso man yung, di ba, watch me ne. Yan ang pasok sa atin. Kasi apat lang watch me ne. Apat lang na words yun. Ganun lang din ang sayaw. Ako nag-suggest nun. Yun ang first audition namin level. E di pag level 1, please step forward. Yan. Pagtawag siya, ang tagal ko pa na, kasi hindi ko na may memorize yung number ko dito. So, pag sabi, please forward, number. Sabi niya, huy, ikaw yun. Sabi na kaibigan ko, ako nga, no. So, sabi na masaya na ako. Shit, level 1 na to. Hanggang nagtuloy level 2. Hanggang ang daming nang nangyari doon, manam na. May nakasabay ka rin from Hong Kong na nakapasok din sa batch nila.
Yam-yam? Ako wala. Sa Hong Kong talaga, ako lang talaga Ikaw mag-isa. sa Hong Kong? Pero yung dumating sa level is dalawa kami ng beauty queen. Ah. Nalaman ko yun kasi nung time na yun is syempre alam na, sala-sala yun, di ba? Oo. Ang dami pa rin naming dumating sa final level. Oo. Pero yung final level talaga, in-interview yun lahat. Pero yung darating daw sa Pilipinas, parang isa't dalawa na lang Oo. ang nalaman ko. So nung nalaman ko na final 2 na lang kami, yung Ikaw tsaka beauty queen at queen. saka tapos sabi pa ng isa parang may ililigwak, ganun. Parang hindi na ako na-expect doon na Kasi nga ako. beauty Kasi queen beauty queen yung kalaban ko, madam. Maganda talaga yun siya. Pero Oo. single mom. Single mom siya na beauty queen. Oo. Nag-work as a domestic helper. Yes, din domestic sa- helper siya. Dalawa kaming pero pagdating sa dulo, ako na lang talaga. Di ba? Nanaig yung stay focus, di Tsaka ba? yung 8 na yun, dami yung magkakalaban Ang dami, dyan. madam. Grabe. Yan. Sa pagbabalik natin, ano ba yung mga natutunan mo sa loob ng bahay ni Kuya? Mm-mm. Na parang feeling mo nakatulong ba sa buhay mo talaga? At syempre, kamusta ang buhay mo ngayon? Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Tea. To our amazing Kachaas, if there's anyone you know who needs to watch this video and listen to this conversation, please share this video with them and help us reach more people whom we can inspire, inform, and entertain. Ano yung unang reaction mo nung nakapasa ka ng, nasabi na, ikaw na yung final na PBB, pakakapasok? Or nasa Pilipinas ka na ba nun? Wala, nasa Hong Kong talaga ako, madam. Sa Hong Kong lahat ginanap ang mga interview ko, lahat ng final interview ko. Hindi talaga ako hindi nagsisingkin sa akin talaga na ako yung ang natanggap. Parang ang dami ko. Uy, ba't ako? Parang 'di ba kasi minsan kasi kailangan sa sarili mo na alam mo naman na hindi ka talented, hindi ka ba't ako? Ba't parang ang daming why sa buhay ko, no? Ba't ako natanggap ganyan. Oh. So, alam ng amo mo na yon. Ang amo ko kasi ang advantage yun, 'di ba? Pinaalam ko na nung umpisa pa lang. Kaya hindi sila, sabi ko sa kanya, ma'am, ganito kasi yan, sabi ko sa kanya. Anytime ako, kasi ang PBB, surprise sa kanila ang lahat. Oo. Pag sabi sa kanya na, sa iyo na, lilipad ka na ng ganitong araw, lilipad ka na, walang paalam-alam yan. Yes. Kaya sabi ko na lang sa amo ko na, anytime na ako pwedeng lilipad ng Pilipinas para sa show na papasukan ko. Kayong amo ko talaga naman sa kanila is, ayaw naman talaga sana nila, na sabi nila, kailangan mo pang ipa-continue, i-continue. Kasi nagustuhan talaga ako ng amo ko at love na love ako ng amo ko. Pati sila, love na love ko din. Sabi ko sa kanya, kasi swerte na ako sa amo ko dun eh. Tapos sabi ko sa kanya na, matagal ko nang pinangarap to, ma'am, hindi ko siya pwedeng palampasin ang Totoo. opportunity na to. Sabi ko sa Totoo. kanya, ang pag-Hong Kong ko, pwede akong babalik anytime. Yes. Kung tatanggapin nyo man ako, babalik ako anytime sa'yo. Pero itong chance na binigay sa akin, hindi ko siyang pwedeng palampasin. So, Tama. Kaya kayo guys, pag may opportunity na parang once in a lifetime lang, yes! wag niyong sayangin. Kasi hindi nyo alam yan, isa lang beses lang talaga darating sa buhay yan. Wala nang pangalawang beses. Walang Kapag hindi mo second chance. tinanggap, pwede mo naman tatanggap. Hindi mag-show tayo na may second chance. Oo, tama. Ganon. So, biglang sinabi, you're in. Oh, di ba? Sabi niya sa akin, okay, nag-email na sila sa akin na, okay, lilipad ka na ng January 2. Tapos, di ba, January 2 ako, ganun. Kaya nung sabi niya, may 31, nagpaalam na ako sa amo ko. So, nagbanding kami ng amo ko. So, hindi naman sila nahirapan kasi bago din ako umalis, nung alam ko na nakasiguraduhan na papasok sa PBB, naghanap ako ng kapalit ko. Na Pinay din. Ako din naghanap to make sure na ang papalit sa akin is Maayos. maayos. Kasi kawawa ang amo Pero ko. nasa Hong Kong na tong tao Oo, na to. Bisaya din. Okay, Hong Kong okay. din siya. At hanggang ngayon, siya ang katulong ng amo ko. Wow, that's nice. Yes, Shout si out Bridget. mo. Bridget, Desena, shout out sa imo Jit. Pag amping dira, siya talaga hanggang nag-retire na yung amo kong lalaki. Hanggang naging teacher na yung amo ang alaga ko, naging nasa bangko yun si Daniel. Doon siya. Wow. Kasi mabait ang amo ko, madam. Kaya Swerte ka rin. walang dahilan na aalisan niya yun. Swerte ka din. Mm-mm. So, ngayon, hindi nakapasok ka na sa... So, parang na-close mo na yung Hong Kong chapter mo, di ba? Okay, punta na sa bahay ni Kuya. Was it what you expected? Ang in-expect ko talaga doon is maibig agad. Ikaw? Kasi alam mo, pumasok ako sa PBB, hindi ko rin nasa utak ko mag-big winner. Masyado ka namang ambisyosa kung hinahangad mo yung big winner. Alam mo, ang dami mong kakompetensya, di ba? Pero ang ano ko lang, makapasok ako sa bahay ni Kuya, makaligo ng swimming pool, kasi lagi yung nakikita doon, ang swimming pool ni Kuya. Kasi sabi na, ba't kaya ang lamig na lamig sila sa swimming pool ni Kuya? Ibang swimming pool na liguan ko, hindi naman malamig. Pero totoo naman talaga, madam, Malamig. iba ang lamig ng swimming pool ng bahay ni Kuya. Feeling ko dahil hindi siya, parang kumbaga napapaligiran siya ng mga building. So, Sobrang lamig talaga. Yung init niya. Oo. Tsaka naliligo kasi kayo doon karamihan gabi. Pero may araw naman kami naligo, pero malamig May din. araw kayo Pero naligo. madalas lang ang araw kasi maraming mga task pag Oo, araw. normally gabi yung... Party naman Oo. yan pag gabi yan. Correct. Okay. Oo. Gaano ka katagal nagstay sa bahay? Ilang linggo? 3 months.
3 months ka din? March din ako na-evict. Matagal-tagal din ako kasi nagiging star dreamer ako eh. Alam mo, ito ang maganda na experience ko both. Pagiging star dreamer at sagiging official housemate. So from Star Hunt ka muna. Oo. Matagal ako sa Star Hunt. Inati yan ng Star Hunt at saka ang pagiging housemates ko. Yes. Which is sobrang saya ko, di ba? Kasi yung iba, napunta agad sa bahay ni Kuya, 1 week pa lang na-evict na. Oo, correct. Tulad ni? Kato sila Ape, sila Abi, mga hindi sila masyadong na-enjoy yung bahay ni Kuya. Ako kasi madam kutang-kuta ako. Alam mo, pinalangin ko na din yung kalagitnaan, sabi ko, sana ma-evict na lang ako. Na talaga? Oo, kasi nga parang napagod na rin ako sa looban na parang, di ba kasi alam mo naman kasi sa sarili mo na mananalo ka or hindi. Yes. At lalo pa na alam mo sa sarili mo na, ay parang malakas ang ganito na kasi naririnig namin dyan sa loob yung sigawan sa labas. Pero wala talaga silang idea. Wala kang idea. Kunwari, Wala talaga eviction idea. night. Fumiyam, low drinks. Sabi ko, ay, 4 lang housemates dito. Parang naman kami, wala kaming fans. Nagka-fans ka naman. May fans naman na kami na MJ, ganun. Pero iba talaga yung sigaw ng mga ibang fans, di ba? So, alam na namin sarili mo nga, kung tutok ka kasi sa PBB, alam mo talaga ang laro ng PBB. Oo, actually. Pero ako kasi, madam, kung hindi ko kasi masyadong hindi ko finiltered yung sarili ko sa PBB. Ako talaga yun. Kasi kung finiltered ko yun, pwede akong magplastikan sa loob. Kahit galit ako, kunwari smile ako, pero galit Pero na alam mo, talaga pag ako. ikaw, siguro ako pag nag-reality show ulit ako, siguro, tangina talaga ng lahat ng tao. Di ba? Sinasabi ko sa'yo. O di ba, madam? Ang advantage sa akin, hindi ako nagmumura. Talaga. Pero, grabe talaga yung pagka-strong na personality ko. Hindi, saan talaga ikaw tumatak? Ang pinaka tinatakan mo is, naglalaplapan, naghahalikan, si Lou, tsaka si Andre. Bakit mo kasi pinakialaman? Hindi ganito kasi yun, madam. Before yun nangyari sa laplapan na yun, marami na kasing eksena doon. Hindi ko naman sila, alam mo yung, napanood ko yun eh. oo, yung sa akin kasi nung time na yun, alam ko kasi parang na sila ng alak, di ba? So baka, ang feeling ko, hindi na nila alam ang ginagawa nila. So ako, concern lang talaga ako kasi ayoko naman na magmukha silang pangit ang image nila doon sa mga taong nanonood. Kasi alam naman namin na pinapanood kami ng ibang tao. Tapos ako yung pinakamatanda doon. At si Kuya Mark. Kumbaga sila, bata pa talaga, ako ang matanda doon. So, hindi ko sila pwedeng, siguro, kumbaga, kung walang TV, walang camera doon, hayaan ko sila. Kasi mga matanda yan, pwede yan. Pero yun kasi, alam kong may manonood at ayoko din talagang mabasto sila. Pero ikaw nun, wala kang tama. Hindi ka pala Wala, kasi hindi talaga ako umiinom. Pero ang problema sa'yo doon, nakamike ka kasi. Nakalapel ako. Yun ang pinaka-problema. Pero matagal na yun, bago ko sila ginump sa pool, yung parang sa feeling ko, too much na. Oo, tsaka ako na sila inawat. Okay. Kasi kung hindi ko sila awatin, pwedeng may mangyari pa sila na malala, di ba? Pero nung pagka-jump mo na yun, alam mo sa sarili mo na, fuck. Alam mo yung alam ko na. Nag-jump nga ako na may lapel, violation yun. Oo, violation talaga Violation yun. Buti yun. hindi ka Pero pinabayaran. wala akong pakialam dun sa violation na yun. Kasi yung emotion ko, andun na kasi, kailangan ko ng pigilan to kasi kung hindi mag-ano yun. Yes. And after that, na-evict ka agad? Hindi, matagal pa akong laban dun, madam. Na-evict lang ako ng military battle. Okay. And for you naman, nung generation, ay nung season namin. Season nyo. Syempre, kaibigan din natin si Yam Yam. Shout out to Yam Yam. Yam. Feeling mo, for you, deserve naman niya yun. Oo naman. Alam mo, madam, kahit sino maging housemate, deserve naman na maging big Totoo. winner. Kasi I pinaghirapan namin yan. I agree. Oo. Alam mo, bago pa sila makatungtong dyan, grabe na yung pinagdaanan. Oo, grabe na yan. Pero minsan kasi, na kasi sa PBB, minsan kung sino yung pinakamahirap, deserving talaga na maging big winner. Parang ganyan na, anong tawag niyan nga? Parang may stereotype na. Break the stigmatism. Stereotype. Ganyan. Oo. Pero hindi, kung kahit naman mayaman ka, kung karapat dapat ka maging big winner, why not? Like Fiang. Oh, di ba? Mayaman si Fiang, for big winner, ganun ba? Bukod sa... Tapos pero hindi ka nag-showbiz ka ba after? Yes, after ng in fairness naman, hindi ako pinabayaan ng management. Ang dami kong Star gossip. Hunt, oo. Pero nagkataon kasi nung time na yun na may movie na gagawin ang Lisken. At ang Lisken, isa sa pinaka-idolo ko na Love team. So ngayon kasi pumasok yan sila sa bahay ni Kuya nung time ko eh. At nag-acting-actingan kami sa loob ng movie nila. Okay. Oo. Tapos nung paglabas, may sabi sa akin si management ko na may mag-go-see ka nito. Ang dami kong go-see actually ha. Tapos pero yung parang inano ko talaga doon, sabi ko, doon ako sa Make It With You. Kasi ang karakter ko doon is parang regular siya ba? Kasi, wait, Make It With You. Hindi natuloy ba yun? Dahil Yun sa pandemic. eh. Oo. Yun yung, alam mo, yung sa season kasi namin ng PBB 8, kaya walang masyadong 8 housemates na talaga sa pagiging artista. Ilan na lang, di ba? Si Karina, ilan na lang. Kasi kami yung natamaan ng pandemic at saka close ng ABS-CBN. Yes, kayo. Well, actually, swerte pa nga kayo eh. Oo. Kasi nung time na 2019 kayo, di ba? May sumunod na Kumu.
Hindi, yung Kumu kasi talaga yung walang Oo. TV. Oo. At least kayo nung time na yun, maingay pa. Sobrang ingay namin naman. Maingay kayo Yung talaga batch namin, nun. grabe, trending kami lagi. Oo, maingay kayo nun. Kaya lang syempre, nung dapat na magkakaroon na ng, di ba kwento rin ni Yam Yam yan dun sa episode natin, na panoorin nyo rin po, nakwento niya nga rin na parang, nung parang pag ganun na, biglang pandemic and everything, ang dami rin mga nagsarado na projects ba? Akala ko nga tuloy-tuloy, sabi ko nga, ay, ito talaga ang purpose ng Panginoon sa akin kung bakit hindi ako nakapag-Canada, kung bakit kasi di ba dire-diretso na yung ang busy ko, ang dami kong workshop na inatinan, yung mga sayaw-sayaw, ganito, ganyan, tapos first habak ko pa sa teleserye is ang mga artista na kasama ko, ang babait nilang lahat. Lalo pa si Tita Banji Labalan, yan talagang nag-mentor sa akin kung paano mag-acting. Parang, hindi naman ako, pero at least bakit pa paano na may mga artistang, din na hindi nag-underestimate ng mga baguhang artista. Kaya saludo talaga ako sa mga nakasama ko sa Make It With You. Ngayon, so, dahil nga parang naglaylo yung showbiz career mo, ano na yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano yung mga pangarap mo moving forward? Kasi syempre, pwede ka naman bumalik ng Hong Kong. Sa totoo Yes, lang. talagang after nung pandemic, ang pinakaano ko talaga is magbalik ako ng abroad. Kasi nakikita ko talaga ang life ko sa pagiging OFW. Kasi nakikita ko din kung paano ako nakapag-invest, paano ako pa nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng lupa. Parang ganyan ba? Nakikita ko talaga as OFW na hindi ko naman siya nga, parang pinangarap ko, yes. Pero ang pagiging OFW kasi kung hindi mo rin matutupad yan kung hindi ka marunong mag-save sa sarili mo, di ba? So, yun ang ano ko. Pero, yung partner ko kasi, yung ex-partner ko, ayaw niya mag-abroad muna. Oh, okay. Kasi- Pag-usapan natin. Ito yung kasabay mo sa agency. Oo. Yun ang pinasabay yung Ito yung partner ko na mag 15 years kami, sa hirap at ginawa. Ilan taon kayo naging kayo? Ilan taon ka nun? 15 years, ilang 36 na ako ngayon eh. Hindi 20. naman- So, 20 years. 20 to 35 ka Oo. mala-mala. 34, ganyan. Oo, ganun. 15 Kasi 2 years na kami hiwalay eh. 15 years kayo. Oo. Di ba? Bakit kayo naghiwalay? Yung sa ano pa yan, kung ito ang history, wala siyang plano mag-abroad. Naka-abroad lang siya dahil sa mga plano ko. Kasi gusto nga namin, after namin mag-abroad, magtayo ng sariling bahay, mag-settle down, ganyan-ganyan. Alam mo yung plano na ganun? Nasaan siya nag-abroad? Kasi ikaw, Saudi nasa siya. Saudi siya. Sabay-sabay lang din kami umalis niyan. Ako, siya December, ako January. Oo, magkasabay lang kami. December 28 siya, ako January 2. Halos sabay na sabay nga. Sabay-sabay kami. Tapos wala talaga siyang plano mag-abroad dun kasi sinama ko lang siya sa Manila kasi wala akong kasama maglakad-lakad sa Ito agency. yung nasa bahay, Oo. nasa bahay mo. Tapos yung naisip ko, ay wala naman akong ginagawa dito, mag-apply ka na rin para sarili mo. Kaya ganun. Tapos hanggang ngayon nasa Saudi pa rin siya. Oo, nasa Saudi pa rin siya. Pero bakit kayo naghiwalay? 50. Alam niyo yung mahirap eh. Kasi long distance din kayo eh, di ba? Bakit kayo naghiwalay? Hindi ko nga akalain, madam, maghiwalay pala kami. Kasi Wow. akala namin kami na talaga, di ba? 15 Ted Lo as years? part, parang ganyan. Kaya ako, may times pa rin na hindi nagsisingin na, ba't naghiwalay kami? Bakit ganito? May mga dumating talaga na mga problema. Kasi kami, madam, as a 15 years, hindi kami nag-aaway talaga. Yung relationship namin is masyadong smooth. Wala kang karapatan awayin. Parang kasi mabait naman siya. Pero may times talaga na dumating na susubukin talaga yung relasyon nyo. At siya na nag-give up. Is it also applicable to a lot of mga OFWs? Marami ka bang kilala na OFW na naghihiwalayan din? Yes, hindi lang magjowa, kundi ang pamilya, Pamilya. mag-asawa talaga. Kasi nasa yung dalawa, ang pinakamahirap kasi yan ang LDR eh. Long distance relationship nyo, number 1 na yan. Pangalawa is, kung hindi yung asawa nyo ang matitemptate dito sa Pilipinas or yung babae na nasa ibang bansa, lalo pa kung isa kang OFW na mahilig ka mag-bar, ano ko lang talaga, hindi ko naman generalize, pero pag once kasi masyado kang tutok, mahilig ka sa bar, minsan kasi ang iba napasama lang sa friend din na mahilig mag-bar. Pagdating kasi sa bar, andun na kasi most na mga temptation. Tulad ng Siyempre, mga iwan lang. mag-aalak kayo. Pagdating doon, magpa-party-party, tapos may mga lalaki doon na ganyan-ganyan. Diyan kasi mag-i-start. Unlike kung magdi-day off ka lang doon sa friend mo, especially pag nasa church ka lang, walang gaanong tentasyon sa paligid Oo. Focus ka lang sa loob. Oo. So wala kang karapatan na mag-ano-ano. Pero pag nasa bar ka, sige daw, i-compare mo church and bar. Sino Oo ang mas naman, marami? syempre O, diba? naman. Bar talaga. Kaya nasa sayo din yan. Okay. Kung pwede mong iwasan ng isang bagay na alam mong pwede mong ikapapamak, iwasan mo. Pero so, isipin, marami kang kilala na hiwalay din? Marami din. Naghiwalay sila, okay naman sila nung galing sa umalis, Pilipinas. oo. Pagbalik doon, naghiwalay na. Or Pagpunta na, tapos may iba din, pagbalik sa Pilipinas, na-surprise sila yung asawa nila, may anak na pala sa iba. Tinatago lang nila. May mga ganyang story, madam. Wait. Pero babae yung nasa ibang bansa. So, syempre, nakaanak DH. yung lalaki dito. Lalaki. Okay yung communication nila, di ba? Pero pero
ikaw kasi as asawa, tayo kasi mga babae, may mga girls Alam mo instinct naman natin. na, oo. May something talaga kung may ano. Minsan sinusurprise nila yung mga partner na inuwian sa Pilipinas. At pagdating doon, sila nasusurprise talaga sila. Kasi either pagbalik nila doon, wala ang asawa dahil andun sa kabit, tapos yung kabit nagkaanak, ganyan. Oh, Let us know in the comment section kung relatable po sa inyo Yes, yan, sino mga nakarelate dyan? kababayan. Oo. Hindi lang from Hong Kong, like O kahit sa mga... sa ibang bansa. Oo, oo. Kahit saan naman. Ngayon, ano ang pangarap mo? Like, ano yung, bago tayo mag-manifestation table, ano ngayon yung gusto mong gawin? Ako, ang gusto kong gawin ngayon, ang pinakapang-ano ko talaga is makabalik ng abroad. Gusto ko talaga mag-abroad. Pero ano na, gusto Kasi alam mo, marami tayong kababayan sa Oo. ibang bansa. Pero gusto ko talaga Europe. Sa mga taga-Europe dyan, kung gusto niyo pong kontakin si Mary Grace, gusto niyo kunin dyan sa inyo kung ano Yes. man trabaho. Ang gusto ko yung mga housekeeping. Gusto ko housekeeping. Okay, sa Europe yan. Kasi paglilinis kasi gusto ko talaga eh. Oo. So, Pero kung mag-midwife, pwede ba? caregiver, parang may license kasi caregiver, parang ganun. Caregiver. Pwede. Okay, Pero ayoko okay. sa ganun. Gusto ko Ayaw na sa talaga ganun. housekeeping para ano. Caregiver kasi parang may obligasyon ka talaga sa isang tao eh. Na Ah. kailangan mong alagaan, ganyan-ganyan. Kasi kapag Unlike alaga ka housekeeping, na kung rin. matapos mo nang ilinisin mo noon, wala ka na pakialam. Ganun ba? So wala kang obligasyon na masyado. Right. So talagang nasa dugo mo na yung pagiging OFW, Yes, kumbaga. yes. Kahit natikman mo na yung showbiz, kahit natikman mo na yung... Kahit may work naman ako sa Pilipinas, di ba? Mandito ngayon, sa tulong ni Ma'am Shimelay natin. Andyan ako yes, sa yes. kanya. Pero iba pa rin yung may calling ka ba, kumbaga. Oh, yes. Iba talaga yung tinatawag ng, sinasabi ka lagi sa akin, Shimelay, huwag ka na mag-abroad at ito ka na sa akin. Pero iba talaga yung parang may puso ka talagang hinihila papuntang ganyan. So, Kumbaga, yun talaga nasa kapalaran mo. In other words, wag mo siyang i-block. Oo. Anong masasabi, bago tayo magtapos, anong masasabi mong naging aral or lessons na naging mo nung Hong Kong experience mo? Kasi kunyari 36 ka na. 5 taon doon, 5 years doon, nasa Hong Kong ka. Ano yung parang masasabi mong naging impact sa buhay mo nung 5 taon ka nag-OFW as domestic helper sa Hong Kong? Ang malaking impact sa akin talaga doon sa Hong Kong is yung maranasan mo kung paano maghanap buhay sa ibang bansa. Parang kumbaga ma-experience mo ba kung gaano kahirap kasi gaano kahirap at kasaya kasi pag na OFW ka, dalawa lang kasi ang ano mo. Andun ang kahirapan pero andun din yung kasiyahan. Mahirap ka sa part na malayo ka sa pamilya mo at struggle ka sa mga magiging boss mo. At masaya doon kasi nakakapag-ipon ka, nakakapag-invest ka, nakakabuo ka ng mga friendship, ng mga pamilya mo na kahit nasa Pilipinas ka, hindi nyo nakakalimutan yung isa't isa Right. at hindi mo nakakalimutan kung paano ka hinubog ng pagkakataon na nandun ka sa ibang bansa. Now, alam mo dito, Mary Grace, ginawa naman natin to with Melay also. Kasi Oo. nag-shoot kami kay Melay kasi she works with Melay. Nung nag-shoot kami with Melay, nandoon din talaga siya. So, alam niya talaga to. Meron tayong tinatawag na manifestation table. Oo. Ayan, hawakan na natin ang manifestation table natin. Ano yung mga gusto mong i-manifest sa buhay mo? Mga pangarap na gusto mo maging katotohanan? Sabihin natin yan para magkatotoo. Mga dreams mo, mga vision, goals. Ang dream ko talaga is yung mapagtapos yung bahay ko na Okay, sinimulan manifest ko. natin, Manifest natin matapos. yan. Ano na ba? Ano na Tapos, bang ano niya? Pero patapos na siya, konting-konti na lang. Okay, Mapatapos ko naman siya, pero hindi ko siya priority sa ngayon kasi may ibang priority na ako, di ba? Yes. So, malalaman natin sa takdang panahon. Not now. At saka, ang isa sa manifestation ko is makabuo ko ng pamilya ko, sarili ko. Kasi Yes. nasa edad na ako na 36 na tapos na ako sa pagiging dalaga, pagod na ako. Kailangan ko namang may matatawag na pamilya, anak, ganyan. Yung gusto mong manifest ng matapos ang bahay at magkaanak, magkapamilya. Oo. Yun ang manifestation ko talaga. Yes. At makapag-asawa? Or Yes! it doesn't matter? Makapag-asawa, lahat naman ng babae, hiniling natin yan. Hindi lahat Siguro, no? Hindi rin lahat. Siyempre, hindi ko generalize. Pero para sa akin, siyempre pinangarap ko yung buong pamilya, di ba? Oo. Pero kahit ano binigay ni God sa akin, ang pinakapangarap ko talaga is anak. Tama Yes. naman. And of course, how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, magiging mami na talaga ako. Yay! Claim it! maging mami na ako. Oo. At Feeling ko afam ang mapapangasawa mo. pinangarap ko na talaga, madam, magiging afam yung ano ko. Baby, mga asawa pa. Oo, kasi in-imagine ko eh. Kasi lahat naman afam naman talaga Kasi gusto ngayon, mo eh. hindi naman ako naghahanap ng Pinoy na afam hunter na tawag sa akin.
The certified of a monter. Talagang lahat ng mga pinapakilala, hindi mo pinapakilala, parang kinukwento niya sa amin, papakita ng mga pictures, lahat naman talaga puti. After ng breakup ko sa Pinoy, parang ayoko na ng Pinoy. Exactly, parang na-trauma ka sa Pinoy, no? Kasi 15 years ko rin. Kaya sabi ko, kung lukuhin naman ako ulit, magpapaloko na lang ako sa AFAM. Totoo naman. And there's nothing wrong with that, ah. Yes. There's nothing wrong with that. Yes. And also, ano ang mensahe mo sa ating mga katsaa? Hi mga katsaa natin dyan. So, ang sa akin lang talaga is ang sa hamon ng buhay. Kailangan natin lagpasan lagi yan. At ito, kailangan natin maging strong talaga sa lahat ng bagay. Kasi kung masyado kang weak, wala din talagang mangyayari sa buhay mo. Kaya, hindi naman all the time palaban ka kasi may mga times na weak tayo. Pero, ang ano talaga natin sa buhay, wag talaga tayong susuko sa hamon ng buhay. At lagi tayong strong. Palakpakan naman natin. Maraming salamat, Mary Grace, for joining us. Alam mo, ang tagal ko na talaga tong gusto siyang masama dito. Kaya lang, hinintay niya muna na talaga mag-Australia. Si Ma'am Chief Melay, maraming Para may salamat. time. And to that, cheers! Mary Grace, to your dreams na maging mommy, Yes? maging asawa, and of course, sa career mo sa Europe. Oo. Yes, let's make it happen. Yes. And kung meron din po kayong mga comments, Diyos ko, siguro kayo na pa kayo nagko-comment. Pili ko umpisa pa lang nagko-comment na kayo. Marami kayong mga opinion dito sa ating discussion. We'd love to hear from you. And please always remember that you are divinely loved, guided, and protected. We'll see you guys again next time. Bye!